Nakatayo si Jaham Whitmore sa bintana. Isang kamay ang nakahawak sa ilang baso ng tubig na matagal nang uminit. Wala siyang partikular na tinitingnan, nakatitig lang sa mga layout, sa Spanish Moss, sa katahimikan ng isang bayan na dating nakakakilala sa kanyang pangalan at ngayon ay ibinubulong na lamang ito. Pikon sa real estate, tagapagtayo ng legacy, lumang pea. Tinawag siya ng ilan na taong kayang gawing diamante ang lupa, ngunit mas simple ang katotohanan, kisa siya. Hindi sa dramatiko, trahegang paraan. Hindi sa paraan ng pagsusulat ng mga tao ng malungkot na kanta. Pinili ni Graham Whitmore ang katahimikan, nagtayo ng mga padamula sa mga kasunduan at distansya matapos mawala ang kanyang asawa at kapatid sa isang taon. Itinigil niya ang pag-imbita sa mga tao. Itinuro sa kanya ng pighati na ang puso ay isang pabaya na organ, mas mabuting iwanan itong nakakandado. Ang arian ay sumasalamin sa kanya, walang kapintasan, nakahiwalay. At pagkatapos, eksaktong 7, 2. Isang kotse ang pumasok sa driveway. Hindi kumurap si Jehang, ngunit napansin niya. Bumaba si Maya ang piles, inaayos ang strap ng kanyang segunda, manong pitaka. Nakasuot siya ng maong, malinis ngunit kupas, isang mapusyaw na asol na damit na nakabuto niya hanggang sa kuwelyo, at mga sneaker na may gasgas dahil sa pagdamit. Isang kamay, isang maliit na itim na bag na puno ng mga panlinis na tela, mga bus, at isang lumang liter, bound na planner. Sabi ng ahensya, isa siya sa kanilang pinakamahusay. Tahimik, mabilis, walang arte. Ilatlong chefki. Buong pag-iingat. Tumingin siya sa mansyon na para bang hinuhusgahan na siya nito. Pagkatapos, umakyat siya sa mga hagdan at doorbell. Sumagot si Elma Jefferson sa pinto. Tulad ng ginawa niya sa nakalipas na 37 taon. Mas matanda na ngayon, mas mabagal, ngunit matalas pa rin ang mga mata. Ang aga mo, sabi ni Elma, tinitingnan siya. Nalinis ang kapi ko. Sagot ni Maya na may maliit na ngiti. Hamil. Kumabi si Elma. Huwag mong asahan na makakakuha ka ng puntos dyan. Gusto ni Sir Whitmore ang kaayusan. Linisin mo ang parlor, ang library, ang ranka hall. Wala lang ida. Huwag kang magsasalita. Maliban kung kausapin ka. At hindi mo gadalawin ang plano. Tumango si Maya. Naiintindihan. Pinanood siya ni Elma ng isa pang sandali, pagkatapos ay tumalikod. Nasa likod na pakpak ako. Subukang huwag gisinin ang mga pader. Ang frotmore ay parang isang miso. Natataas na chandelier, mga larawan ng mga niyuno na marahil ay nagmamal, arin ang buong mga county. Mailat na ibinaba ni Maya ang kanyang ban at nagsimulang magtrabaho. Sinimulan niya sa crown molding. Isang detalye na karamihan sa mga tao ay hindi napapansin. Hindi si Maya. Naniniwala siya sa paglilinis na parang mahalaga ito, kahit na hindi. Noon niya pinananatiling kontrolado ang sarili, isang tail, isang istante, isang nakalimutang sulok sa bawat pagkakataon. Hindi siya nagsalita. Hindi siya humuni. Ninditang. Ngunit nang pumasok siya sa parlor, may nagbago. Ang silid ay nakamamangha. Natataas na kisam, mga pader na kulay krema na may mga inukit na detalye, at ang piano, itim na may barnis, kasing inrande ng isang katedral. Nakaupo ito sa gitna na paang isang tronong na walang sinuman ang nangahas na lumapit. Pinunasan muna ni Maya ang mga bintana, pagkatapos ang mga baseboard. Maayos ang pagdalaw ng kanyang mga daliri. Ngunit ang kanyang mga mata ay patuloy na bumabalik sa piano. Dati siyang nagtuturo ng boses sa community center bago naubos ang pondo, bago naging huling opsyon niya ang trabaho sa ahensya. Taaalala pa niya ang mga melodya, mga chord na naninirahan sa likod ng kanyang isipan na parang malambot na multo. Bumagal ang tela sa kanyang kamay. Hindi niya sinasada, totoo, nadulas lang ito. Isang linya, isang liniko, halos isang bulo. Sana ako ang kantang hindi mo narinig.
Agad niyang pinigilan ang sarili, namumula ang mga pisngi. Tahangalan. Katangahan. Ngunit mayroong isang bagay sa katahimikan na nagparamdam sa kanya na ligtas, kahit sa ikang sandali lamang. Ang hindi niya alam, ang hindi niya maaaring malaman, ay nakatayo si Jeremy Whitmore sa tuktok ng hagdanan, natigilan. Hindi siya sigurado kung ano ang mas ikinagulat niya, ang boses, o ang katotohanan na may nabasa dito sa kanya na akala niya ay matagal nang namatay. Hindi ito profesional. Hindi ito sanay. Ngunit ito ay tapat. Ang kantang inawit niya, hindi ito nasa radyo. Hindi pa nga ito tapos. Alam niya yon dahil isinulat niya ang unang kalahati nito ilang taon na ang nakalilipas, pagkatapos mamatay ang kanyang asawa, at hindi kailanman nagkaroon ng lakas ng loob na kumpletulin ito. At ngayon, ang babaeng ito, ang estangyero sa kanyang bahay, ay binigyan ito na buhay muli. Umatras siya bago siya mapansin. Nang gabing iyon, pagkatapos umalis ni Maya at tahimik na muli ang Arian, pumasok si Jehang sa parlor. Tumayo siya sa tabi ng piano. Ang kanyang kamay ay lumutang sa ibabaw ng mga tatlado, pagkatapos ay umatnas. Kumuha siya sa isang drawer, nakahanap ng isang lumang notepad, at pumilas ng isang pahina. Kinabukasan, nang bumalik si Maya, pumasok siya sa palo at nakita ang upuan ng piano na nakaurong at isang sulat na maayos na nakalagay sa ibabaw ng mga teklado. Nakasulat dito, kumanta ka ulit. Natigilan siya. Isa ba itong pagsubok? Isang patibong. Sumikip ang kanyang dibdib. Rumingin siya sa paligid, umaasang may makikitang naronood, ngunit walang tao sa silid. Nanginginig ng bahagya ang kanyang mga kamay habang kinukuha ang sulat. Walang pirma, walang pahiwatig ng tono. Dalawang salita lamang na maaaring mga hulugan ng lahat, o wala. Tumingin siya sa piano, sa sikat ng araw na tumatama sa gilid ng mga teklado, at nang hindi talaga alam kung bakit, umupo siya. At kumanta siya. Isang talugtog lang. Malambot, kontrolado. Pagkatapos, tumayo siya at bumalik sa pag-aalis ng alikabok. Hindi niya alam na nakikinig siya ulit. Hindi niya alam na nakatayo siya sa likod lamang ng arko. Ang puso ay kumakabog laban sa mga tadyang na hindi niya nalamdaman na gumalaw sa loob ng maraming taon. Sa itaas, nagtutupi si Elma ng mga linen sa tabi ng bintana at bahagyang umiti. Dahil sa unang pagkakataon mula noong libing, ang Whitmore Estate ay hindi tunog ng pigati. Ito ay tunog ng isang bagay na sumusubok na mabuhay muli. Kung nagustuhan mo ang video na ito, mag-comment ng on para ipaalam sa akin. Kung hindi, mag-comment ng tiwo. Mahalaga sa akin ang iyong opinyon, ano man ito. Noong sumunod na Huwebes, dumating si Maya sa Arian na may karaniwang katahimika at matatag na layunin. Ang sulat mula sa upuan ng piano ay nakatupi at nakasuksok sa likod na bulsa ng kanyang maong buong linggo. Podpod na sa mga gilid dahil sa paulit-ulit na pag-unat at pagtupi. Hindi niya sinabi kaninuman. Hindi sa kanyang kaibigan sa community center. Hindi sa kanyang kasama sa kwarto. Napakadelikado nitong sabihin ng malakas, na parabang ang pagsasalita nito ang magpapabawas sa katotohanan nito. Pumasok siya sa harap na pinto at tanging ang alinaumaw ng kanyang sariling mga yapak sa marmon, na sahig ang sumalubong sa kanya. Wala si Elma. Iyon pa lang ay kakaiba na. Hindi sa ilaman pinalampas ni Elma ang isang pagbati sa umaga. Ayunlangan si Maya lang isang sandali, pagkatapos ay nagpatuloy sa parlor. Ang upuan ng piano ay nakaurong muli. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Paingat niyang ibinaba ang kanyang ban at lumakad patungo dito. Nisapang sulat ang nakapatong sa mga tatlado. Mas malinaw ang isang ito, mas matapang ang tinta. Parehong oras. Parehong kanta. Pinagmasta niya ito ng matagal, nalinikip ang lalamunan. Hindi tanga si Maya. Alam niyang hindi ito bahagi ng kanyang trabaho, alam niyang lumalagpas ito sa isang hindi nakikitang linya. Ngunit mayroong isang bagay na hindi masabi tungkol sa sulat na iyon, isang bagay na humihiling sa kanya na magtiwala. Umupo siya.
hinaplos ang kanyang mga kamay sa kanyang maong, at kumanta ng parehong taludtod. Sa pagkakataong ito ay may mas matatag na boses. Isang hinina ang humantong sa susunod. Hinayaan niyang lumamon ang sarili sa melodya, na para bang kabilang siya sa silid sa loob lamang ng 1 minuto. Ningid sa kanyang kaalaman, nakatayo muli si Jaham Whitmore sa pasilyo, nakatago sa likod ng gilid ng mataas na angko, isang kamay ang nakasandal sa pader na para bang nagpapatatag sa sarili. Nang huminto siya sa pagkanta, nanatili siyang nakaupo ng isang sandali, pagkatapos ay humina ng malalim at kiluha ang kanyang palinis na tela. Pakit ang kantang iyon. Natigilan siya sa boses. Dahan siyang lumingon. Nakatayo si Jaham sa pintuan, mga kamay sa kanyang bulsa, hindi mabasa ang ekspresyon. Wala siyang suot na jacket na yun, isang baton, daon lang na nakatupi ang manggas, maluwag ang kwelo. Mukha siyang mas tao, hindi gaanong inukit sa bato. Paumanhin, mabilis na sabi ni Maya. Hindi ko sinasadya. Nagtanong ako. Kumunot ang kanyang noo. Nati ko itong itinuturo sa aking mga mag-aaral sa boses. Hahatiin namin ang mga kanta sa mga bahagi, mga liriko na parang hindi pa tapos. Nitinago ko ang isang iyon dahil may ipinaalala ito sa akin. Hindi ko alam. Isang pakiramdam na hindi pa tapos. Aralan siya ni Jaham, bahagyang nanigas ang kanyang panga. Ikaw bang sumulat ng natitira? Tumili siya. Hindi. Isang taludtod lang. Dahan siyang tumango, na pahabang kinukumpirma ang isang hinala na siya lamang ang nakakaalam. Nakit ka nandito? Tanong niya. Kumunot ang kanyang noo. Inatasan ako ng ahensya. Hindi. Sabi niya, lumalapit. Nakit ka talaga nandito. Ang isang boses na tulad niyan ay hindi dapat nagkukuskus ng mga besibol. Sumama ang kanyang tiyan. Kailangan ko ng trabaho. Bakit hindi, magtanghal? Malinaw na kaya mo. Dahil ang mga entablado ay hindi nagbabayad ng upa, at may mga taong umaakas sa akin. Isang katahimikan. Umatras si Jaham, halos hindi mahahalata. Matapang ka, sabi niya. Hindi, malambot na sagot ni Maya. Pagod na ako. Nagkatitigan sila ng isang hindi komportableng segundo, masyadong matagal. Pagkatapos, bumalik siya sa kanyang mga gamit. Dapat na akong magtrabaho. Hindi siya sumagot. Umalis lang siya sa silid. Ngunit hindi niya naramdaman na umalis siya. Kinagabihan, nasa library si Maya, aalis ng alikabok sa matataas na bintana na nagbabalangkas sa hardin sa silangan. Tama ang tama ng araw sa salamin, na nagpapakintag sa sahig ng mga gintong guhit. Sa wakas ay lumitaw si Emma, may darang isang tumpok ng mga nakatuping linen. Kinausap mo siya, hindi ba? Sabi niya nang walang pasuwali. Huminto si Maya sa kalagitnaan ng pagpupunas. Oo. Saglit lang. Inilagay ni Elma ang mga linen sa isang side table, pagkatapos ay sumandal sa likod ng isang upuan. Halos 2 taon na siyang hindi nakikipag, usap sa isang bagong tao. At hindi siya, karaniwang nagsusulat ng mga sulat. Walang sinabi si Maya. Naramdaman niya ang panginginig sa kanyang mga kamay at hinigpitan ng hawak sa tela. Itinagilid ni Elma ang kanyang ulo. Kumanta ka ulit, hindi ba? Tumango si Maya. Bumuntong, hinina si Elma, isang tulog na kalahating pagod, kalahating natutuwa. Naginising ka sa bahay na ito, iha. Ingat ka sa iyong ginigising. Hindi ko sinasadyang may gisingin. Iyon ang tungkol sa musika. Sabi ni Elma. Hindi ito humihingi ng pahintuot. Pumupunta lang ito kung saan ito kailangan. Lumingon si Maya sa kanya, may alinlangan sa kanyang mga mata. Sa tingin mo ba dapat akong huminto? Lumambot ang tingin ni Elma. Sa tingin ko dapat mong tandaan kung bakit ka nagsimula. Tahimik na lumipas ang natitirang araw. Wala ng mga sumat, wala ng mga usak. Ngunit iba na ang pakiramdam sa hangin, hindi na anong malinis.
Ang mga pader ay hindi na gaanong umaalinaw-umaw, na para bang ang ariyan mismo ay humina. Nang umalis si Maya ng hapong iyon, pinanood siya ni Dream mula sa bintana sa itaas. Hindi siya lumingon. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang podpod na sheet ng musika, ang may parehong taludtod na inawit niya. Iniladay niya ito sa piano, umupo. At hinayaang lumutang ang kanyang mga daliri sa ibabaw ng mga teklado. Tinugtog niya ang melodya lamang. Walang mga harmonya, walang mga liriko. At sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon, hindi masakit ang mga nota. Kinagabihan, natagpuan siya ni Elma sa parlor. Wala siyang sinabi. Inabutan lang siya ng isang tasa ng itim na tsaa at umupo sa armchair na pinakamalapit sa fireplace. Naaalala ko sa kanya ang iyong asawa. Sabi ni Elma pagkatapos ng mahabang katahimikan. Naliuminin si Jahan. Hindi sa itsura, ni sa boses. Ngundi sa paraan ng kanyang pananatiling matatag kapag ang lahat ng iba pa ay nanginginig. Hindi siya sumagon. Rim. Malumanay na idinagdag ni Elma. May mga multon na ayaw panatili himuhay. May mga naghihintay na pakawalan mo sila. Tumingin siyang muli sa sheet ng musika. At sa unang pagkakataon sa napakatagal na panahon, hindi siya sigurado kung gusto pa niyang mabuhay sa katahimikan. Kinabukasan, bumalik si Maya gaya ng dati. Buwas muli ang upuan ng piano. At sa tabi nito, isang bagong sulat. Huwag kang hihinto. Tinitigin niya ito. Sa pagkakataong ito, hindi siya nalinlangan. Umupo siya. Kumanta siya. At sa isang lugar sa loob ng bahay, isang pintuan na matagal nang nakasara ay nagsimulang bumukas. Noong sumunod na Huwebes, makapal ang hangin sa Charleston sa unang bahagi ng araw, ang uwing na kumakapit sa iyong balat bago magtanghali at nagpapasimula sa mga kuliglig ng maga. Pumasok si Maya sa mga bakal na tarangkahan na may buhol sa kanyang tiyan na hindi niya lubos mapangalanan. Kumanta na siya bawat linggo ngayon, 3 Huwebes na sunod. Naning bukas ang upuan ng piano, laging naroon ang sulat. Ngunit iba ngayong umaga. Walang sulat. Ang upuan ay nakaupo ng perpekto sa gitna, hindi nagalaw, malinis, nakasaha. Nagtagal si Maya sa may pintuan ng higit sa karaniwan, nagkukunwaring inaayos ang kanyang apron. Ang silid ay parang huminto, na para bang may hinihintay. Lumipat siya upang punasan ang mga bintana, nakatalikod sa piano. Naninikip ang kanyang lalamunan. Nagtamali ba siya ng basa? Lumagpas ba siya sa isang linya na hindi na alam na naroon? Ang katahimikan sa pagkakataong ito ay mas malamig kaysa noong unang beses siyang pumasok. Nasa kalagitnaan na siya ng pagpupunas sa gilid ng console table nang makarinig siya ng sanghakbang sa kanyang likuhan. Hindi si Enma, mas magaan. Dahan siyang lumingon. Nakatayo si Jaham ilang talampakan ng layo, isang tasa sa isang kamay, nakatupi ang manggas, medyo magulo ang buhok. Mas kaunti ang baluti na yon. Hindi ako iwan ng sulat, sabi niya. Bahagyang tumango si Maya, hindi sigurado kung paano sasagutin. Pero umaasa akong kakanta ka pa rin. Bumilis ng kaunti ang tibok ng kanyang puso. Hindi ako sigurado. Tumango siya isang beses, pagkatapos ay itinuro ang sopa. Mayroon ka bang 1 minuto? Naku oo. Lumipat siya sa bintana, mababa ang kanyang boses. Ang bahay na ito ay dating may musika sa bawat sulok. Ang aking asawa ay tumutugtog ng bioli. Ang aking kapatid ay nagtuturo sa conservatory sa Church Street. Bawat silit ay may dalang tunog. At nang mawala sila mas madali ang katahimikan. Walang sinabi si Maya. Kaninikip muli ang kanyang lalamunan, sa ibang dalilan na yon. Akala ko mas gusto ko iyon, patuloy niya, hanggang noong nakaraang linggo. Sa wakas ay umakbang siya pasulong, tahimik ang boses. Nakitang kantang iyon. Yung inawit ko noong unang araw. Lumingon si Jiahang. Pinag-aralan siya. Dahil isinulat ko ang unang kalahati nito.
Nanlaki ang mga mata ni Maya. Hindi ko natapos. Sabi niya. Hindi ko kaya. Parang ang pagsulat nito ay maglilibing sa kanilang dalawa. Ang katahimikan ay lumaganap, makapal at masakit. Hindi ko alam, bulong niya. Hindi mo rin alam. Hanggang sa ginawa mo. Tumingin siya sa malayo, nalilito, hindi sigurado kung ano ang gagawin sa bigat ng lahat ng ito. Hindi ko sinasadyang lumagpas, sabi niya. Kumanta lang ako dahil namimiss ko ito, hindi dahil may gusto ako. Tumalapit siya, mainat. Siguro kaya mahalaga iyon. Hindi sayang salubungin ni Maya ang kanyang tinig. Masyadong maraming laman iyon, masyadong nakikita, at hindi siya sanay na makita. Lumitaw si Emma sa pintuan noon, bahagyang nanliit ang mga mata habang nauhuli ang tensyon sa silid. Tumikim siya. Whitmore. Tumawag ang electrician. Gusto niyang kumpirmahin ang pagbisita sa susunod na linggo. Tumaho si Jahang nang hindi lumilingon. Sabihin mo sa kanya Huwebes ng alas 2. Tiningnan ni Emma si Maya, isang tahimik na babala na nagsasabing, huwag kang maging masyadong komportabil. At umalis. Bumalik si Maya sa bintala. Hindi niya ako gusto. Hindi siya madaling magtiwala, sagot ni Dreamy. Kilala niya ako bago ako naging ganito. Hinayaan ni Maya na manatili ang katahimikan sa pagitan nila, pagkatapos ay malambot na sinabi, bago ka mag-isa. Tumingin siya sa kanya noon, at ito ang unang pagkakataon na hindi siya mukhang isang lalaki sa likod ng isang maskara. Go! Kinagat niya ang kanyang labi, hindi sigurado kung ano ang gagawin sa paraan ng paninikip ng kanyang dibdib para sa kanya. Ang tunog ng pag-uong ng upuan ng piano ay bumasag sa sandali. Itinuro ni Jahang ito. Kung kakanta ka ulit hindi siya agad umupo. Lumibot siya sa gilid ng piano, marahang inilagay ang isang kamay sa makindab na gilid nito. Tuong tutugtog ka lang. Tumaas ang kanyang mga kilay. Patagal na. Sinabi mong ikaw ang nagsulat nito. Alinlangan siya. Pagkatapon ay inilagay ang kanyang tasa sa mesa at lumipat sa mga teklado. Pumupo siya. Ang mga daliri ay lumulutang. Pagkatapos ay pumindot. Ang mga nota ay lumabas na hindi sigurado sa una, malamya. Kalahating naalala. Pagkatapos, nagsimula silang dumaloy. Natagpuan ng melodya ang daan parabat. Lumalapit si Maya, sumusunod ang kanyang boles, malambot at puno. Pinuno nila ang parlor na para bang naghihintay ito sa kanila. Nakikinig si Elma mula sa pasilyo, isang kamay sa peder. Tumangbot ang kanyang mga mata, ngunit hindi siya ngumiti. Maya, Maya. Habang kinukuha ni Maya ang kanyang mga gamit, sinalubong siya ni Jane sa foyer. Gusto kong pumunta ka sa Sabado, sabi niya, niniiwasan ang kanyang mga mata. Hindi para maglinik. Kung handa kang tulungan akong tapusin ang kanta. Kumunot ang noon ni Maya. Nabago. Po. Talinlangan siya. Naraniwan akong nagtuturo ng boses, tuwing Sabado. Tumam siya. Siyempre. Hindi ko dapat ipinagpalagal. Pero makakapunta ako, mabilis niyang sabi. Pagkatapos ng tanghalian. Isang katahimikan. Gusto ko iyan. Sabi niya. Tatalikod na sana siya para umalis ngunit huminto sa pinto. Bakit na yon? Tanong niya nang hindi lumilingon. Tahimik siya, sandali. Dahil sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, hindi naligtas ang pakiramdam na katahimikan. Nalungkot na. Hinayaan niyang manatili ang mga salitang iyon sa hangin bago lumabas ng pinto. Habang naglalakad siya sa landas patungo sa tarangkahan, dinala ng hangin ang pinakamahinang bakas ng melodya mula sa bukas na bintana ng parlor. At si Maya, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ay hinayaan ang sariling huni ng malakas sa liwanag ng araw. Kung nagustuhan mo ang video na ito, mag-comment ng on para ipaalam sa akin. Kung hindi, mag-comment ng 2.
Pahalaga sa akin ang iyong opinyon, anuman ito. Nababa na ang sikat ng araw sa Charleston nang bumalik si Maya sa Whitmore Asin noong Sabado. Ang liwanag ng hapon ay nagpapahaba ng mga anino sa gaba, at ang hangin ay may bahagyang amoy ng jasmine at isang bagay na mainit mula sa grill ng isang kapitbahay sa kabilang kalye. Nahigpit niyang hinawakan ang kanyang tote bag sa kanyang tagiliran, hindi sigurado kung bakit ganito kabilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi siya nandito para maglinis, at sa paanumal, iyon ang nagpapahirap dito. Walang partikular na sinabi si Dreamy. Walang mga detalye, walang schedule. Tulungan mo akong tapusin ang kanta. Ngunit hindi iyon ang tungkol dito, hindi talaga. Doorbell siya bago pa niya ito isipan ng gusto. Bumukas ang pinto ng mas mabilis kaysa sa inaasahan. Hindi si Emma. Si Jampnis. Ibang itsura niya ngalon. Malambot, nakaka-relax sa isang navy sweater na nakatupi ang manggas. Nakayapak sa makintab na sahig na gawa sa kahoy, na para bang nakatira siya sa bahay sa halip na multuhin ito. Mahina niyang sabi. Umatras siya para papasukin siya, at sumunod siya, tahimik ang kanyang mga sneaker sa bardosa. Tono na ang piano, sabi niya, na para bang iyon ang pinakamahalagang update na maibibigay niya. Ngumiti siya. Pabuti iyan. Naglakad sila ng tahimik patungo sa parlor. Kuminto siya sa may pintuan, pagkatapos ay lumingon sa kanya. Nagtimpla ko ng tsa. Kumunot ang kanyang noo. Nagtimpla ka ng tsa. Well, sinubukan ko. Nagpakulo ako ng tubig. May asukal at lemon. At isang bagay na maaaring pulot. Tumawa si Maya ng totoo. Nakakagulat na makatao iyan sa iyo. Tinaasan niya ito ng kilay. Salungat sa chismis, mayroon akong takural. Ayos sila sa sunmo sa halip. Isang espasyo na hindi pa napasok ni Maya dati. Mainit ito, puno ng malambon na dilaw na ilaw, mga libro, ilang hindi magkatugmang upuan, at isang maliit na mesa na nakahanda na may 2 pinungtasan ng tsaa. Kinuha na ang isa, mainit pa, hindi ko inaasahan ito, sabi niya. Inaasahan ang ano? Ikaw na ganito. Sumandal siya ng bahagya, iisip. Hindi ko rin inaasahan. Tuminong sila ng tahimik ng isang sandali, at pagkatapos ay itinanong niya ang tanong na matagal na niyang pinipigilan mula noong wabet. Ano ang nangyari noong unang araw, noong kumanta ako? Nakit mo akong pinigilan. Maingat na ibinaba ni Jaham ang kanyang tasak. Dahil hindi pa ako handa. Para saan? Para sa anumang bagay. Nara makaramdam muli. Ang mga salita ay lumapag sa pagitan nila na parang isang bagay na sagrado. Hindi nagsalita si Maya, pinanood lamang siya. At sa katahimikan na iyon, may nagbago. Hindi romantiko, hindi pa. Ngunit malapit, tulad ng 2 taong nagkakatagpo sa gitna ng parerong bagyo. Bigla siyang tumayo. Nalika. May gusto akong ipakita sa iyo. Sinundan niya siya sa isang pasilyo na hindi pa niya napuntahan dati. Puno ito ng mga lumang litrato, itim at puti, sepia, kulay. Panghenerasyon ng mga Whittors, isang pamilyang malalim ng ugat sa lupa ng Charleston. Sa dulo ng pasilyo, binuksan niya ang isang pinto patungo sa isang mukhang lumang pag-aral. Maalikabok na mga istante, saradong mga kortina, isang kupas na ang pombra. Ito ang kuwarto ng kapatid ko, sabi niya. Si Samuel. Nagtuturo siya ng musika sa unibersidad. Naniniwala siya na ang musika ay nagpapalakas ng loob ng mga taong. Dahang pumasok si Maya, malambot ang boses. Oo nga. Dati akong tumutugtog ng piano, tumutugtog siya ng violin. Ang asawa ko at ang aking hipag ay uupo sa lumang sopa na iyon doon at magkukunwaring huhusdahan kami. Na para bang isang malaking kompetisyon. Lumingon siya, nagulat. Ang iyong asawa at ang kanya. Nalapit kayong lahat. Tumango siya, malayo ang tingin.
Pasyadong malapit, siguro. Pagkatapos ng aksidente pa ang namatay kaming lahat. Hindi ko lang iniwan ang gusali. Inabot ni Maya at hinawakan ang sulok ng piano, maalikabok at natatakpan ng isang lace na tela. Sa tingin ko, maganda na sinusubukan mo ulit. Tumingin siya sa kanya noon, talagang tumingin. Hindi ko lang sinusubukang tapusin ang kanta, sabi niya. Sinusubukan kong alamin kung pinapalagan akong makaramdam ng anumang bagay na hindi pigati. Hirat siyang luuno. Ang pighati ay hindi nawawala. Nagbibigay lang ito ng puwang para sa ibang bagay. Kung hahayaan mo, lumipat siya sa piano. Alamin natin. Bumalik sila sa parlor at umupo sa tabi ng isa't isa sa mga teklado. Ang silid ay mas tahimik kaysa dati, na para bang nagpipigil ng hinina. Tinugtog niya ang unang bahagi. Sumunod siya. Pagkatapos, kuminto siya. Hindi ko alam kung ano ang susunod, sabi niya. Inilagay ni Maya ang kanyang mga kamay sa kanyang kandoman, hinahanap ang kanyang mga iniisip. Siguro hindi ito dapat maging katulad nila. Luminon siya. Sinalubong niya ang kanyang tingin. Siguro ang natitirang bahagi ng kanta ay tungkol sa ngayon. Alinlangan siya, pagkatapos ay tumango. Magkasama nilang binuo ito, nota sa nota, salita sa salita. Isang mas malambot na melodya, isang bagong tulay. Siya ay kumanta, siya ay tugtog. At hindi ito perpekto. Ngunit ito ay tapat. Nang matapos sila, ang huling nota ay umalinaw at nanatili. Daang lumingon si Jahang sa kanya. May isang bagay na hilaw sa likod ng kanyang mga mata. Hindi na ako tumugtog kasama ng sinuman mula noon. Hindi niya tinapos ang pangungusap. Hindi na niya kailangan. Isang karangalan, mahinang sabi ni Maya. Noon lang, narinig ang boses ni Elma mula sa pasilyo. Whitmore, tumawag na naman ang iyong ko. Mayroon daw tungkol sa botohan ng board sa Lunes. Kumayo si Jaham, nabasag ang moon. Tama, gulong niya, pumatra. Tumayo rin si Maya, biglang napagtanto kung gaano kalapit ang kanilang pagkakaupo. Dapat na akong umalis, sabi niya, kinukuha ang kanyang topet. Tumango siya, mas formal na ngayon. Siyempre. Abang papunta siya sa pinto, sinamahan niya siya palabas. Nang tumapak siya sa beranda, kuminto siya. Salamat sa araw na ito, sabi niya, hindi lubusang lumingon. Hindi, mahina niyang sabi. Salamat sa pagpapaalala mo sa akin na nandito pa rin ako. Dahan siyang bumaba sa mga hagdan, puno at mabigat ang pusong. At nang makarating siya sa tarangkahan, lumingon siya isang beses lang. Nakatayo pa rin si Jaham sa pinto, pinapanood siya, na para bang hindi pa siya handang hayaang bumalik ang katahimikan. At hindi rin siya. Mabilis na dumating ang Lunes ng umaga, mahalumigmig at kulay abo. Isang mahinang ambon ang tumatapik sa matataas na bintana ng Whitmore Estate, naglalagay ng mga anino na gumagalaw na parang mga moto sa saig na marmol. Sa parlor, nakaupo ang piano na hindi ginalaw. Hindi na tumugtog si Jaham mula noong Sabado. Nakatayo siya sa harap ng salamin sa kanyang silid, bihisan sa itaas, inaayos ang isang kurbata na ilang linggo na niyang hindi isinusot, nebi, konserbatibo, tigta. Ang uri na tumutugma sa mga inaasahan ng boardroom, hindi sa kanyang kalooban. Lumitaw si Enma sa pintuan, nakakos ang mga baso, pinapanood siya na parang isang ina na nanonood sa isang anak na papasok sa kanyang unang digmaan. Hindi mo kailangang pumunta. Alam mo. Sabi niya. Hindi tumingin si Jahang. Oo, kailangan kong. Tungkol ba ito sa kanya? Alinlangan siya ng sapat na para ibunyag ang sarili. Pumasok si Enma, mas malambot ang kanyang tono. Hinahihintulutan kang mabuhay muli, Gahang. Alam ko. Hindi, sabi niya, matatag na ngayon ang boses. Alam mo, ngunit hindi ka pa nagpasya. Tumingin siya sa kanya, pagod. Ang kumpanyang ito, ang bahay na ito ang natitira sa akin.
At paano kung ito ang pumipigil sa iyo sa kung ano ang maaari mong makuha? Hindi siya sumagot, lumingon ng pabalik sa salamin, nagsasalita para sa kanya ang katahimikan. Kasabay nito, sa kabilang panig ng balan, nakaupo si Maya sa isang maliit na bilog na mesa sa kusina ng kanyang apartment, dahang hinahalo ang pulot sa kanyang tsa. Dapat sana ay naghahanda siya para sa linggo, mga plano sa aralin, mga gawain, paglalaba, ngunit ang kanyang isip ay nasa parlor pa rin. Naririnig pa rin ang huling nota ng kantang iyon na umaalingaw sa hangin. Hindi siya test. Ni isang mensahe mula kay Elma. Sinabi niya sa sarili na huwag alala. 2 araw pa lang naman. Naroon siya para tulungan siya, hindi kung anuman ang kahahantuman nito. Gayunpaman, masakit ang katahimikan. Bansang kanyang telepono. Hindi kilalang numero. Tinitigan niya ito, biglang kumabog ang puso sa kanyang lalamunan. Lumagot siya ng mahinang lelo. Isang mabilis na bosel ang sumagot, lalaki. Magalang ngunit mabilis. Ang pare. Si Curtis Mahani ito. Isa akong senior partner sa Whitmore Odin. Nalumo ang kanyang tiyan. Oo. Nakikipag. Ugnayan ako tungkol sa iyong patuloy na pagpunta sa tirahan ni Mr. Uridmore. Bilang kinatawan ng board, hiniling sa akin na kumpirmahin ang iyong kaugnayan sa ani, Arian at ang katangian ng iyong mga pagbisita. Pumuno ng loo ni Maya. Ako paumalhin. Nakatanggap kami ng maraming tanong tungkol sa iyong katayuan at access, dahil sa mga kamakailang pagbabago sa mga pampublikong pakikipag. Ugnayan ni Mr. Whitmore. Ang aming legal team ay iipon na isang transparency brief, Sabi niya, bahagyang tumataas ang boses. Ito ay pamamaraan lamang, syempre, dagdag ni Mahoney nang walang pakialam. Hinihiling lamang namin na anumang aktibidad na wala sa kontrata ay may dokumento. Wala ako sa kontrata. Naglilinis ako ng bahay. Kumakanta ako minsan. Yun lang. Nagkaroon ng katahimikan. Para sa kalinawan, kakailanganin namin iyan sa pagsulat. Pinaba niya ang telepono. Nakaupo si Maya na natigilan, malamig na ang tsa, nanginginig ang mga kamay. Hindi si Drin. Hindi si Elma. Ang board. At nanonood sila. Pagsapit ng tanghali, nakaupo na si Graham sa dulo ng mahabang mesa na gawa sa oak sa boardroom, napapaligiran ng mga bintanang salamin at mga shareholder na may magagandang damit na ilang taon nang hindi tumutuntong sa Charleston. Si Triple Lensnick, makinis gaya ng dati, ay yumuko pasulong. Simulan na natin, hindi ba? Tumango si Jeha. Simulan na natin. Ang karaniwang mga update ay dumating, mga pagtataya, mga pagsasalid. Walang nakakagulat. Hanggang sa tumikin si Trevor at tinapik ang isang tumpok ng mga papel. Naiikapang atem. Nanliit ang mga mata ni Jahan. Ang iyon. Ibinaba ni Trevor ang folder sa mesa patungo sa kanya. Pampumikong interes. Pangatsismis sa media. Panloob na aalala. Ang front page ay nagpakita ng isang larawan, malabong ngunit hindi may kakaila, si Maya, tumatawa sa piano, sikat ng araw sa kanyang mukha. Ang silweta ni Jahang sa likod lamang niya. Hindi nagsalita si Jahang. May mga tawag kami, sabi ni Sapon. Pangamamumuhunan na nagtatanong. Mukha itong distraction. Isa siyang kaibigan, malamig na sagot ni Jamie. Isang kaibigan na iniimbitahan mo sa isang pribadong ari. Aniya? Hindi ako sumasagot sa chismis. Sumasagot ka sa board na ito, pantay na sabi ni Trevor. At nagtatanong kami, ano ba talaga siya sa iyong? Natahimik ang sigid. Tiningnan muli ni Jahang manglarawan. Ipinaalala niya sa akin kung ano ang pakiramdam na makaramdam ng isang bagay maliban sa mga numero. Ilang miyembro ng board ang nagpalitan ng hindi komportableng tingin. Sumandaw si Trevor. So, iyan ang sagot mo.
Tumayo si Jahang, mabagal at sinadya. Ang sagot ko ay ito. Kung pinapipiling ninyo ako sa pagitan ng isang kumpanyang hindi na sumasalamin kung sino ako at isang taong nagpapaalala sa akin kung sino ako noon, alam na ninyo kung ano ang sasabihin ko. Umalis siya sa silid. Sinalubong siya ni Elma sa harap na pinto. Lumabas ka. Oo. Pabuti, sabi niya. Na yun, puntahan mo siya at sabihin mo. Ngunit wala si Maya sa kanyang apartment. Wala rin siya sa community center. Tumawag siya, walang sagot. Naglalakad siya sa tabi ng battery, ang hangin mula sa daungan ay humahaplos sa buhok mula sa kanyang mukha, sinusubukang isipin ang tawag, ang larawan, ang pakiramdam na hinuhusgahan ng hindi man lang nakatayo sa silid. Ang kanyang nakaraan ay may dala ng bilat, bakit kailangang maging napakabigat din ng katahimikan ng iba? Umupo siya sa isang bangko na nakahaap sa tubig, ipinikit ang kanyang mga mata, at ibinulong ang tanging bagay na alam niyang magpapakalma sa kanya, isang linya mula sa kanilang kanta. Sana ako ang nota na hindi mo tinugtog. Nad, bolsaraha ang kanyang telepono. Sa pagkakataong ito, sinagot niya itong. Si Jehan. Hinihinal ang kanyang bosas. Nasaan sa? Kailangan ko ng hangin. Kailangan kitang makita. Mayroong isang bagay sa kanyang tono, hindi pinakinis, apurahan. Umalis ka, tanong niya, alam na. Hindi ako umalis, sabi niya. Lumakad ako patungo sa iyo. Ipinikit niya muli ang kanyang mga mata. At sa pagkakataong ito, hinayaan niya ang sarili na maniwala. Malapit ang dumilim nang dumating muli si Maya sa ari. Iyan. Ang kalangitan sa ibabaw ng Charleston ay may kulay na pasa, lavender na kumukupas sa rose gold, dumudugo sa seik. Ang bakal na tarangkahan ay umigit na bumukas para sa kanya, na para bang naaalala nito ang kanyang pangalan. Hindi siya nagsabi ng oo sa telepono, ngunit hindi rin siya nagsabi ng hindi. Na yun, ang kanyang mga sapatos ay dahang lumangit-ngit sa graba habang naglalakad siya patungo sa malaking pinto sa hanap. Uminto siya sa mga hagdan, puno ng alinlangan ng puso, nahihirapan ng hinina sa marupok na espasyo sa pagitan ng takot at pag-asa. Bumukas ang pinto bago pa siyang makato. Nakatayo si Jahang doon. Walang jacket, nakatopi ang manggas, wala ng kurbata. Bukas ang kuwelyo ng kanyang damit. Mas mainit ang hangin sa paligid niya kaysa sa gabi. Gumating ka. Sabi niya. Hindi ko alam kung saan papupunta, amin niya. Nalawa na tayo. Tumabi siya, at pumasok siya. Ang katahimikan sa loob ng ari. Arian ay nagbago. Hindi ito mabigat tulad ng dati. Hindi malamig. Naghihintay itong. Sinundan niya siya sa parlor, kung saan nakaupo ang piano na nakataas ang takip. Isang sheet ng musika ang nakapatong sa stand. Hindi pa tapos. Ngunit pamiyang. Una siyang uupo, itinuturo na sumama siya. Ginawa niya, dahan, na para bang tumutuntong sa isang entablado na hindi niya ensayuhan. Lumabas ako, mahina niyang sabi. Sa board. Sa kumpanya. Sa lahat ng ito, lumingon siya sa kanya. Nagulat. Takit. Gusto nilang pumili ako. Sa pagitan ng taong naging ako at ng isang bagay na nagparamdam sa akin na tao muli. Isang katahimikan. Lumambot ang kanyang boses. Ikaw. Tumingin si Maya sa malayo, bumibilis ang tibok ng puso. Wala kang utang na loob sa akin. Natingin ko hindi pa ako nakagawa ng isang bagay na gusto ko nang hindi may utang na loob sa iba. Sabi niya, hanggang ngayon. Tinitigan niya ang mga teklado. Hindi ako ang babaeng iniisip ng mga tao. Alam ko, nakagawa ako ng mga pagkakamali. Sinusubukan ko pa ring magbayad ng upa halos buwan. Nagtuturo ako sa mga bata na halos hindi nakikinig. Kumakanta ako para hindi ako manhin. Natagal siyang tiningnan ni Jahang. Gusto mo bang makita? Kumunot ang noon ni Maya. Tango.
Hindi hinuhusdahan. Hindi kinakaawaan. Makita. Alinlangan siya, pagkatapos ay tumaho. Kung gayon, manatili ka. Nahirapan siyang humina. Hindi kita hinihiling na lumipat, maahan niyang sabi. Hinihiling ko sa iyo na huwag mawala. Hindi agad sumagot si Maya. Tumayo siya, lumakad patungo sa bintana, nakakrol ang mga braso. Sa labas, kumislap ang mga ilaw sa hardin, naglalagay ng mahahabang anino sa landas na batong. Natatakot ako, bulong niya. Tumayo rin siya. Pinapanatili ang distansya, ngunit hindi lumalayo. Pakungin. Lumingon siya. Nanginginig ang boses. Lahat ng mabuti sa buhay ko ay laging dumarating bago ang isang masamang bagay. Hindi ako nandito para kumuha ng anuman, sabi niya. Tara lamang ibalik sa iyo ang dati ng sa iyo. Namuo ang mga luma sa gilid ng kanyang mga mata, ngunit pinigilay niya ang mga ito. Hindi ko alam kung paano mo magtiwala doon, amin niya. Kung gayon, hayaan mo akong patunayan ito. Nakatayo sila roon sa katahimikan sandali, na tumagal ng sapat para maging ibang bagay. At pagkatapos, si Gerham, mailat at mabagal, ay lumakad patungo sa piano at umupo muli. Tinugtog niya ang unang ilang mga nota. Sumama si Maya, malambot at hindi matatag sa una ang kanyang boses, pagkatapos ay lumakas. Ang bagong taludtod na isinulat nila ay lumitaw na parang isang pad, amin na hindi nila sinabi ng malakas. Nang matapos sila, nanatili siyang nakatayo, nakatupi ang mga kamay sa kanyang kandanan. Mababa ang boses ni Jehang. Binago mo ang bahay na ito. Hindi ko sinasadya, ngunit ginawa mo. At ayaw kong bumalik sa dati. Lumingon si Maya sa kanya, nagniningning ang mga mata. Ayaw ko, ni. Isang tahimik na katok ang pumutol sa sandali. Kumasok si Elma. May hawak pa tray na may 2 tasa. Naisip ko na kailangan ng pag-uusap na ito ng isang bagay na mainit, sabi niya, hindi humihingi ng pahintulot. Inilagay niya ang tray sa mesa at tumingin sa pagitan nila, mas malambot ang kanyang mga mata kaysa sa nakita ni Maya dati. Maaaring hindi ninyo paalang, sabi ni Elma, ngunit ang bahay na ito ay naghihintay ng pangalawang pagkakataon. Siguro kayo min. Mahagyang ngwiti si Maya. Kakaiba pa rin ang pakiramdam. Tumango si Elma. Naging ganoon ang pag-ibig kapag hindi mo inaasahang matagpuan ito. Kumalis siya sa silid. Inabot ni Maya ang isa sa mga tasa. So, ano mayon? Sumandal si Gahang ng bahagya, isang pahiwatig ng isang ngiti ang naglalaro sa gilid ng kanyang bibig. Tatapusin natin ang kanta. Susurat tayo ng isa pa. Alamin natin ang natitiran ng magkasama. Hindi siya alinlangan. Kung papayagan mo ako. Kuminong si Mayan ng tsa. Masyadong matamis, marahil ay gawa ni Elma. Ngunit tama ang pakiramdam nito. Tumingin siya sa kanya. Papayagan kita. Tahimik muli ang piano, sa ngayon. Ngunit hindi na tahimik ang silid. Humihina itong. At sa isang lugar sa gitna ng arian, nagsimula ang isang bagong uri ng musika. Isa na hindi gawa sa melodya, kundi sa presensyang. Ang 2 taong wala ng kailangang patunayan, isang bagay na lamang ang kailangang buuin. Nakaupo si Maya sa likod na beranda ng Whitmore Estate. Nakatago ang kanyang mga paa sa ilalim niya habang ang marambot na ugong ng mga kuliglig ay gumugulong mula sa hadin. Ang hangin sa dapit, hapon ay yumakap sa kanya na parang isang mainit na alampay, at ang amoy ng alisakol ay lumulutang sa bakuan. Ang bahay sa likod niya, na dating malamig at engrande, ay parang dahang humihina ngayon, piraso sa piraso, silid sa silid. Laloob, malambot na tumutugtog si Jahang sa piano. Hindi para sa isang manonood, hindi para sa kanya. Dahil lamang sa hindi na tama ang pakiramdam ng katahimikan kung walang melodya dito. Tinanawd niya ang mga parol na kumikisap sa landas na bato at hinayaang lumutang ang kanyang mga iniihit.
Hindi niya sinasadyang manatili ng ganito katagal. Ang unang Huwebes na iyon ay dapat sanang isa lamang shift, tahimik, pansamantala, ligtas. Ngayon, kumakanta na siya sa mga silid na dati niyang pinupunasan, at kapaano man, nakikinig siya. Humigik ang pinto sa likod niya, at lumabas si Jane. 2 tasa sa kamay. Inabutan niya siya ng isa at umupo sa tabi niya. Magong timpla ni Emma, sabi niya. Siya mo man na may iba pang bagay na hindi niya sinasabi sa akin. Sinusubukan niya ang iyong panlasak, kagot ni Maya, ngumingiti sa kanyang tasak. Nasa laboratorio ka na niya ngayon. Mas nakakatakot pa siya kaysa sa dati kong board. Gumawa si Maya. Hindi ka nagkakamali. Umupo sila sandali sa uri ng katahimikan na hindi nangangailangan ng pagpuno. Pagkatapos, mahinang nagsalita si Jenny. Iniisip ko ang iyong mga mag-aaral sa boses. Lumingon siya, nagulat. Ano ang tungkol sa kanilang? Nabanggit mo sila dati. Sa community center. Nagtuturo ako tuwing Miyerkules at Sabado. Nilang bata lang, karamihan ay mga teenager. Isa sa kanila ang tumatawag sa akin Miss Microphone. Ngumiti siya. Alam ba nila kung gaano ka kang husay? Nagtibiti, balikat siya. Wala silang pakialam sa talento. Gusto lang nilang maramdaman na nakikita sila. Tulad ng sinumat. Tumingin siya sa kanya, nagbago ang kanyang ekspresyon. Kanyan ka ba lumahi? Dahang uminom si Maya, pagkatapos ay ibinaba ang tasa. Hindi talagang. Namatay ang nanay ko noong 13 ako, wala na ang tatay ko noon. Sinubukan ng ate ko sandali sinubukan. Naligaw siya, sabi ni Maya, bumaba ang boses. Kaling tao, maling pagpili. 16 ako nang magsimula akong maglinis ng mga bahay. Paaralan sa araw, pagpupunas sa gabi. Kusika lang ang mayroon ako na parang sa akin. Kumunot ang noo ni Jahang. Nasa Charleston pa ba siya? Hindi ko alam. Mahinang sabi ni Maya. Ang uling narinig ko. Nakatira siya sa isang motel. Marami pa akong hindi pa naaayos. Inabot niya ang kanyang kamay ng hindi iisip. Hilaplos ng kanyang hilalaki ang kanya, nagpapatatad. Hindi mo kailangang ayusin lahat ng sabay, sabi niya. Ngunit gusto kitang makilala. Lahat ng itaw. Hindi lang ang mga bahaging kumakanta. Namuo ang luha sa mga mata ni Maya. Ngunit mabilis siyang kumuhap. Matagal na akong hindi nagpapasok ng sinuman ng ganito, bulong niya. Kung gayon, dahalin natin, sabi niya. Nota sa nota. Kanatili silang ganoon hanggang sa tuluyang mawala ang liwanan at tumahimik ang hardin maliban sa malambot na hangin sa mga puno. Kinabukasan, bumalik si Maya sa kanyang apartment sa unang pagkakataon sa loob ng ilang araw. Ang kanyang maliit na silid na lugar sa itaas sa isang hardware store ay biglang naging mas maliit kaysa dati. Ibinagsak niya ang kanyang bag sa sopa at kinuha ang mga sulat na nakakalat sa tahig. Isang malila envelope, ang nasa itaas. Walang return address, walang pangalan. Ang pangalan lang niya ang nakasulat si hindi pantay na sulat, kamay. Bumabog ang kanyang puso. Pinunit niya ito at kinuha ang isang sulat. Mula ito kay Natalie, ng kanyang kapatid. Hindi ko alam kung ito pa rin ang tamang address. Hindi ko nga alam kung babasahin mo itong. Ngunit kailangan ko ng tulong. Hindi ko siya kayang alagaan, hindi sa paraang nararapat sa kanya. Ang pangalan niya ay Leila. Ira siya. Gusto niya ng peanut butter at pagkanta ng mga imbento na kanta tungkol sa mga pusa. Sa iyo na siya ngayon. Paumalhin. Nanghina ang mga turag ni Maya at napaupo siya sa sahig. Na para bang ang bigat lamang ng papel ang umila sa kanya pababa. Nakatago sa likod ng sulat ang ikang litrato, isang maliit na batang babae na may malalawak na kayumangging mata, magulong kulot, at isang tabinging ngiti. Nahigpit niyang yakap ang isang pagpod na stuffed elephant. Mayroong isang bagay na nakakatakot na pamilyar sa kanyang tingin, isang bagay na nagpakulo sa tiyan ni Maya.
Nanatili siyang natigilan, nanginginig ang litrato sa kanyang mga kamay. May kumatok sa pinto. Hindi siya gumalaw. Isa pang katok. Pagkatapos, isang boses. Pahiya. Si Jane. Dahan niyang binuksan ang pinto. Isang tingin lang sa kanyang mukha, pumasok siya nang walang salita. Inabot niya sa kanya ang sulat. Pinasa niya ito isang beses, pagkatapos ay muli. Ipinadala niya siya sa akin, bulong ni Maya. Hindi ko nga alam kung nasaan siya. Natatag ang boses ni Geahan. Hahanapin natin siya. Huminhin si Maya. Anong ibig mong sabihin sa natin? Ang ibig kong sabihin, hindi ka nan, iisa dito. Nahirapan siyang umina. Kahit na hindi siya sa akin. Sa'yo na siya ngayon, sabi niya. Bumagsak siya. Tahimik na dumaloy ang mga luha sa kanyang mga pisngi habang niyakap siya nito at hinawakan ng mahigpit. At sa sandaling iyon, kasama ang nakaraan na bumabalik at ang hinaharap na isang bukas na tanong, may napagtanto si Maya na hindi niya pinangahasang aminin dati. Hindi na ito isang kanta lamang. Isa na itong buhay. At nagsikiwala pa ng ito. Maliit ang bata, masyadong maliit para sa maleta na hila niya. Ang mga gulong ay tumitigil, tigas sa hindi pantay na mga lagrilyon ng Whitmore MY. Umuumod bilang protesta habang umihinto siya sa taangkahan. Maluwag na nakasabit ang kanyang backpack sa isang balikat, sa isang daso, hawak niya ang isang kulay, abong stuffed elephant. Kalahating punit ang teina at isang mata ang nawawala. Una si Alma na nagbukas ng haap na pinto. Naningkit ang kanyang mga mata sa sikat ng araw, hindi sigurado kung iimagin lang siya. Maya, tawag niya, mahigpit ang boses dahil sa pagkalito. Dumating si Maya na nagmamadali isang segundo pagkatapos, kasunod si Jane, parehong hinihinal pa rin mula sa tawag na natanggap nila 10 minuto kanina. Isang ride-share driver ang iwan sa bata sa address na nakasulat sa suwat ni Natalie. Isang malilatad sa kanyang backpack ay simpleng nakasulat, Leila Reyes. Hindi umiyak ang maliit na batang babae. Hindi siya nagsalita. Tinitigan lang niya ang bahay na para bang hindi ito totoo. Natigilan si Maya sa kalagitnaan ng hagdan, tinakpan ang kanyang bibig. Nandito siya, bulong niya. Nanginginig ang boses. Nandito talaga siya. Ipinatong ni Jaham ang kanyang kamay sa kanyang likod, pinatatad siya, ngunit hindi nagsalita. Anyang hindi niya aari ang sandaling ito. Dahang lumuhad si Maya, ibinababa ang sarili sa antas ng mata ng bata. Nanginginig ang kanyang boses. Winner. Ako si Maya. Kumunot ang noo ni Leila, maliit ang kanyang boses. Ikaw yung nasa litrato. Naninikip ang lalamunan ni Maya. Anong litrato? Ipinakita sa akin ni Mami, sabi niya. Kumakanta ka na parang mga ibon. Tamo ang mga luha sa likod ng mga mata ni Maya, ngunit pinigilan niya ang mga ito. Inabot niya. Ngunit hindi lubusan. Okay lang ba kung tulungan kita sa iyong bag? Isang beses na tumango si Leila. Iyon lang ang kailangan. Tahimik na bumaba si Anma sa mga hagdan, kinuha ang maleta mula kay Maya nang walang salita, at inakay sila papasok. Nilamon ng engranding ari. Arian ang tatlo sa kanila, Maya, Leila, at Grim, sa katahimikan. Maya, pagkatapos ng unang hindi komportabing hapunan at isang mainit na paligo, umupo si Maya sa tabi ng kama ni Leila sa isa sa mga silid, panauli na mabis na ginawang mas malalambot na kumot, ilang laruan mula sa anak ng isang kapitbahay, isang maliit na lampara na nagniningning na ginto. Mahigpit na hinawakan ni Leila ang kanyang elepante at tumingin kay Maya. Ikaw na ba ang mami kong mayot? Nagurog ang puso ni Maya. Hinaplos niya ang mga kulot ng bata. Hindi, baby. Kita mo ako. Pero aalagaan kita. Okay. Hanggat kailangan mo ako. Tumango si Leila, inaantok na ang mga mata. Okay. Huwag ka lang aalis sa gabi. Hindi ako alis. Naghihintay siya hanggang sa makatulog ang bata,
pantay na ang hininga, ang maliliit niyang kamay ay nakahawak pa rin sa manggas ni Maya. Matagal na hindi gumalaw si Maya. Sa ibaba, nakaupo si James sa mesa sa kusina, magkadikit ang mga kamay, mahigpit ang mga balikat. Nang lumitaw siya sa pintuan, agad siyang tumayo. Tulog na siya, sabi ni Maya. Pero tinanong niya kung ako ang nanay niya. Nahimik na tumango si Jahan. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin, bulong ni Ma. Sinabi mo ang totoo, sagot niya. Pero hindi sapat ang totoo, Green. Hindi ko alam kung paano magpalaki ng batang. Hindi ko alam kung paano maging sapat para sa kanya. Dahan siyang umakbang pasulong. Sa tingin mo ba alam ko kung paano magpatakbo ng isang kumpanya, noong nagsimula ako? Naikli at tuyong tumawa siyang. Hindi parero iyon. Siguro hindi. Sabi niya. Ngulit natuto ako. Patututo ka rin. Umupo si Maya sa mesa, sa wakas ay hinayaan ang sarili na huminga. Paano kung magtanong siya tungkol kay Natalie? Paano kung gusto niyang malaman kung bakit hindi na siya babalik? Kung gayon, sasabihin mo sa kanya ang isang bagay na tapat. Na minsan, mahal tayo ng mga tao, ngunit masyado silang nasasaktan para manatili. Tumingin si Maya. Talaga bang naniniwala ka doon? Naniniwala akong mas mabuti iyon kaysa magkunwari. Umupo sila sa katahimikan sandali, ang hangin sa pagitan nila ay puno ng mga tanong na hindi pa nila naitanong. Pagkatapos, inabot ni Jane ang mesa, bukak ang palad. Hindi mo ito ginagawa ng ibinaba ni Maya ang kanyang kamay sa kanya. At sa unang pagkakataon mula nang dumating ang sulat, lumuwag ang bigat sa kanyang dibdib, sapat na para mas madaling umina. Kinabukasan, nagbago ang mansyon. Lumitaw ang mga laruan sa pasilyo. Isang plastik na kabayo ang lumitaw sa englanding hagdanan. May nagdikit ng isang crayon drawing sa refrigerator. Ang tawa ni Layla ay umalinomaw sa marmol, at ang mainit at mababang boses ni Maya ay sumusunod sa likod niya sa mga uayi. Pumasok si Elma sa parlor, dala ang kanyang curry ng tsa sa umaga at huminto sa pintuan. Nasasahig si Dream na may coloring book na bukas sa harap niya, isang Portland na martyr sa isang kamay. Nakadikit si Layla sa kanyang tagilinan, tulog muli, kilepante sa ilalim ng kanyang baba. Tumingin siya at ngumiti ng nahihiya. Nagtatrabaho kami sa amin fine motor skills. Kumunot ang noo ni Anna, pagkatapos ay tumawa, matalas at puno ang tunog. Tulungan tayo ng Panginoon. Ibinaba niya ang kiray at tatalikod na sana para umalis, ngunit bago niya ginawa iyon, kuminto siya. Pagaling ka, Peter Whitmer. Tumingin siya kay Layla. Hindi ko alam kung ano ang ginagawa ko, amin niya. Numambot si Elma. Iyon ang dahilan kung bakit perpekto ka para dito. Kinagabihan, nakatayo si Maya sa pinto ng silid ni Layla, pinapanood siyang matulog muli. Ang bata ay nakahanap na ng ritmo. Hindi mabilis dumating ang tiwala, ngunit mas malalim ito nang dumating. Lumapit si Jahang sa likod niya, tahimik. Okay ka lang. Tumiyon si Maya, halos isang bulong ang boses. Parang ang buong buhay ko ay bumaliktad sa loob ng 2 angaw. At sa paano man, sabi niya, mukhang mas maganda ito kaysa dati. Tumingin siya sa kanya. Nanlalaki ang mga mata. Natatakot ako. Ako rin. Kung gayon, ano ang ginagawa natin? Inabon ni Jeham ang kanyang kamay. Pinipili natin ito pa rin. Ipinahina ni Maya ang kanyang ulo sa kanyang balikat. At sa sandaling iyon, napapaligiran ng malambot na liwanag ng lampara at ng paghina ng isang bata na napakaraming nawala, isang bagay na matatag ang namuo sa pagitan nila. Hindi isang pangako. Hindi pa, ngunit isang bagay na parang simula ng isa. Nisang linggo ang lumipas, malambot at kakaiba, na parang isang kanta na hindi pa nila lubos na alam ang mga salita. Nagsimula ng tumawa ng mas madalas si Layla, sa mga bula sa batsa, sa mga baluktot na paangkay ni Anma, sa mga kmamsi na pagtatangka ni Jeham na gawin ang mga boses sa mga kuwento bago matulog.
Ang Whitmore Estate, na dating isang katedral ng katahimikan, ay umaling na umahon ngayon sa magaang kalabog ng maliliit na paa, mga guhit ng karayola sa mga lumang financial ledger, at mga oyayin na inaawit sa mga pasilyo na dating bumubulong lamang ng alikabok. Ngunit hindi lahat ay handang kalimutan ng katahimikan. Pagsimula ito sa isang kato. Binuksan ni Elma ang harap na pinto at nakita si Trevor Yancey na nakatayo sa beranda na may suot na tailored suit, nakapatong ang salaming pang araw sa ibabaw ng kanyang ulo na para bang kalalabas lang niya sa isang conference call sa halit na sa South Carolina Sun. Nandyan si Mr. Whitmore. Tanong niya, mabilis ang tono. Hindi kumurap si Elma. Kasama niya ang pamilya. Tinaasan ni Seymour ang kilal. So totoo pala. Itinadilid ni Elma ang kanyang ulo. Depende sa narinig mo. Ngumiti si Trepon nang walang init. Nainiwan niya ang kumpanya pa sa isang mabayaan, isang bata na hindi dala ang kanyang pangalan. Humakbang pasulong si Elma, ibinaba ang kanyang boses. Baka gusto mong ibaba ang sa iyo bago ka magsabi ng isang bagay na hindi mo na mababawi. Tumingin si Chieko sa likod niya sa loob ng bahay, nanigas ang kanyang panga. Sabihin mo sa kanya na nasa Charleston Club ako. At sabihin mo sa kanya na ang maliit na pagtatanghal na ito ay hindi magtatagal. Isinara niya ang pinto nang walang isa pang salita. Sa itaas nakatayo si Maya sa labas lamang ng nursery na may isang basket ng mga labahin ni Leila sa kanyang mga kamay. Hindi niya sinasadyang makinig, ngunit ang boset ay tumago sa hangin ng napakatalas parang hindi pansilid. Kinalubong ni Jeham ang kanyang mga mata mula sa kabilang panig ng pasilyo. Sino yun? Tanong niya. Hindi siya nagsinungaling. Si Turco. Mula sa board. Kumunta siya dito. Paalala siya. Daang ibinaba ni Maya ang basket. Tungkol saan? Tungkol sa akin. Tungkol sa atin. Tungkol sa kung paano ako nagsimulang pumili ng mga bagay na hindi kumikita ng perang. Mga bagay na tulad ko, mahinang sabi niya. Numalapit si Jehang. Hindi ganyan ang tingin ko dito. Ngunit ganyan sila. Isang sandali. Sanay na akong maging isang sikreto, Ernie. Hindi ko na kayang bumalik doon. Hindi ka sikreto, sabi niya. Ikaw ang tapat na bagay sa buhay ko. Matagal siyang tiningnan nito, pagkatapos ay tumingin sa pinto ni Leila. Rawalan na siya ng isang magulang, Maya. Sabi niya. Hindi ko hahayaang isipin niya na hindi ligtas ang bahay na ito. Ligtas ito. Sabi niya. At sisiguraduhin kung mananatili itong ganoon. Ngunit nagsimulan na ang bagyo, at hindi ito maghihintay ng pahintulot na dumating. Nang gabing iyon, pagkatapos makatulog si Leila sa himig ng malambot na oyayin ni Maya, pumasok si Gaham sa kanyang pag-aral at nakita si Elma na naghihintay sa kanya na may isang folder sa kamay. Dapat mong makita ito, sabi niya. Sa loob ay may mga clipping ng pahayagan, mga email, mga online post, mga bulong na nagsimulang umikot ng mas malakas. Ang tablay na iispekula tungkol sa misteryosong babae sa buhay ni Jeham Whitmore. Lang anumang larawan ni Maya sa piano. Mga headline na sinusubukang ipinta ang isang iskandalo mula sa isang bagay na sagado. Dahan niyang isinara ang folder. Hindi talaga sila tumitigi, hindi ba? Hindi kapag mas mahalaga ka sa mga headline kay ka sa puso, malambot na sabi ni Elma. Umalis ako sa board. Hindi ba sapat iyon? Siguro hindi para sa kanila. Ngunit hindi na ito tungkol sa kanila. Dahang tumango si Jirahan. Kung gayon, siguraduhin natin na hindi nila magagalaw ang bahay na ito. Kinabukasan, nakatayo si Maya sa kitchen island, iimpake ng tanghalian ni Leila para sa kanyang bagong press food kayagay. Isang peanut butter sandwich, mga carrot steak, isang juice box na may isang sulat na nakasuksok sa tabi nito. Ito ay mahika. Pumasok si Jaham, nagbubutones ng kanyang damit, hindi mabaka ang mukha. Bihis ka, sabi niya, isinara ang lunchbox. Mayroon akong meeting. Kanino? Sa abogado.
Natigilan si Maya. Para saan? Nad. Alinlangan siya. Gusto kong mag-file para sa guardian sheet ko. Guardian sheet. Nanlaki ang kanyang mga mata. Graham, alam nating pareho na maaaring bumalik si Natalie. At kung mangyari yun, kailangan natin ng proteksyon. Si Layla. Gusto kong tumulong. Hindi lang ngayon, hindi lang hanggang sumawala ang tsismis. Ngunit hanggat kailangan niya ng isang tahanan. Nanginginig ang boses ni Maya. Halos hindi mo siya kilala. Alam ko kung ano ang kahulugan niya sa iyo. Numibot siya sa isla, huminto sa harap niya. Higit pa ito sa 1 kilos. Ito ay alam ko, mahinang sabat niya. Kaya hindi ko ito ginagawa ng basta. Ipilikit ni Maya ang kanyang mga mata sandali, nalilito. Sigurado ka ba? Kumango siya. Hindi pa ako naging masigurado sa anumang bagay. Hinahapunan. Habang nakikipagpulong si Drain sa abogado sa downtown, nakaupo si Maya kasama si Layla sa isang park bench sa labas ng press con. Iuuwi na wadayway ni Layla ang kanyang mga binti, kumuhuni sa sarili. Hawak ang kamay ni Maya na parang isang angkla. Kailangan ko bang pumasok sa loob? Sandali lang, sabi ni Maya. Magkakaroon ka ng mga bagong kaibigan. Mayroon na akong kaibigan. Buong pagmamalaking sabi ni Layla. Ikaw. Nanikip ang puso ni Maya. Nadi mo akong kasama. Lumapit ang guro sa pinto, malambot na tinatawag ang mga mag-aral na pumila. Tumayo si Layla, hawak ang elepante, habang papalayo siya, lumingon siya ang bumulong sa kanyang balikat. Sabihin mo kay Drain na gusto ko ang kanyang piano. Ngumiti si Maya, pinipigilan ang mga luha. Matagal siyang nakaupo sa bangko pagkatapos pumasok ang mga bata, nakilakap sa sarili. Nad, iisip kung paano posible nang makaramdam ng labis na asa at takot sa iisang hihilinga. At pagkatapos, Nad, buwalsang ang kanyang telepono. Isang mensahe mula kay Jahang. Fail na. Opisyal na tayo. Sa ilalim nito, isang larawan. Ikang malabong kuha ng dokumento. Pirmado sa panulat at sa puso. Tinitigan ito ni Maya, pagkatapos ay bumulong ng malakas, na para bang sa wala at sa lahat. Sa atin na siya ngayon. At dinalalang hangin ang mga salita sa mga limewalk sa itaas, malambot na parang ikang pangako. Ang Arian ay hindi pa naging ganito kabuhay. Nasa maliliit na bagay ito, fingerpaint na nakadikit sa refrigerator. Mga nakalimutang sapatos sa tabi ng harap na pinto, isang gusot na drawing ng isang stick figure na pamilya na nakadikit sa pader ng kusina na may hindi pantay na sulat, kamay ni Layla, ako, Maya, Graham. Isang elepante. Mas mabagal na naglalakad si Jahang sa mga pasilyo ngayon, na para bang takot na gisingin ng mahika. Nahuli siyang humuhuni minsan ni Maya, tahimik, habang nagbabasa ng pahayagan. At hindi niya man lang namalayan na ginagawa niya ito. Ngunit ang kapayapaan, tulad ng kanilang natututunan, ay hindi dumarating ng walang kapalit. Nagsimula ito sa isang imbitasyon sa hapunan. Isang formal na envelope na nakasulat sa mahigpit na skirt, Sir Graham Whitmore at panauhin. Ang return address, Charlestown Club. Matagal niya itong tiningnan. Ang mga dalili ay lumulutang bago ito buksan. Nakatayo si Emma sa tabi ng kalan, nanonood sa kanya na naniit ang mga mata. Kung sino man ang iniisip ko, itapon mo sa apoy. Hindi sumagot si Jahan. Pumasok si Maya sa silid, pinupunasan ang kanyang mga kamay ng isang basahan. Ano iyon? Tanong niya. Nad, alinlangan siya. Isang imbitasyon. Saan? Sa taunang Whitworthy Yasda lang. Itinigilid ni Maya ang kanyang ulo. Hindi ba't yan ang event na dati mong host? Dati. Sabi niya. Pinanatili nila ang pangalan pagkatapos kong umalis. Suminghal si Emma. Pinanatili ang pangalan, itinapon ang kaluluwa. Lumingin si Jahang. Gusto nilang pumunta ako. Sabi nila, 1 kilos ng mabuting kalooban para ayusin ang mga tensyon. Pangatensyon. Naingat na tanong ni Maya.
Sinalubong ni Jaham ang kanyang mga mata. Nakita mo na ang mga heday. Paaaring wala na ang board. Ngunit nagsasalita pa rin ang mga dolor. At kung hindi tayo pupunta, iisipin nilang may itinatago ako. At kung pupunta tayo, gagawin nila tayong pangunahing ulang. Natahimik ang silid. Nagkatapos, ibinaba ni Maya ang basahan, matatag ang panga. Kung diyon, hayaan silang tumingin. Kumunot ang noo ni Drainy. Okay ka lang ba doon? Nabuhay ako sa aking buhay na sinusubukang maging invisible. Hindi ako nito pinotektahan. Hindi nito pinotektahan si Leila. Kung gusto ng mga tao na tumitig, hayaan nilang makita kung sino tayo. Isang katahimikan. Inabot ni Jaham ang kanyang kamay. Sabay tayong pupunta. Tumangro siya. Ngunit hindi naging ayon sa plano ang gabi. Ang Curleston Club ay marangya. Nababalutan ng puting lanel at tumutulo ng malambot na lance. Nagdiningning ang mga chandelier sa itaas ng mga mesa na may mga lantern at mga meno na may gintong gilid. Dumating si James na may suot na charcoal suit. Si Maya ay may suot na malalim na emerald na damit na nagparamukha sa kanya na parang lumabas sa isang panaginip. Nitinaas niya ang kanyang ulo, matatag ang kanyang postura. Ngunit mahigpit na kumapit ang kanyang mga daliri sa kanyang braso habang naglalakad sila papasok. Lumingon ang mga ulo. Bumaba ang mga boses sa mga bulo. Si Tremor Lay ang unang bumati sa kanila. Graham, kabi niya, masyadong malapad ang ngiti. Hindi ko akalain na darating ka. Isang beses na tumango si Jamie. Pampoblay kong event ito. Tumingin ang mga mata ni Tremor kay Maya. At ito siguro ang boses na nagkakahalaga sa atin ng isang chairman. Kumuwid ang gulugod ni Maya. Ngunit hindi siya sumagot. Tumawa si Trevor. Huwag kang nalala, hindi iyan shade. Sa totoo lang, isang himala ka. Mula sa iskandalo, naging tagumpay. Hindi siya isang kuwento. Malamig na sabi ni Jahan. Nakatayo siya dito. Isang tensyonadong katahimikan. Tinaas ni Trevor ang kanyang baso. Nara sa pag-ibig, kung gayon. Laano man ka, inconvenient. Lumipa sila sa kanya. Dahang umina si Maya. Tinigilan yorn. Gusto niya tayong pukawin, sabi ni Jamie. Nayaan mo siyang panoorin tayong manatiling hindi apektado. Ngunit ang pananatiling hindi apektado ay naging mas mahirap habang lumalalin ang gabi. Sumunod sa kanila ang mga bulong. Siya ba yung katulong? Di ba? Isinuko niya ang board para sa kanya. Narinig ko ni hindi man lang sa kanya ang bata. Nagpaalang si Maya at lumabas sa pasilyo malapit sa courtyard. Biglang naging sobrang ingay. Malamig ang hangin sa gabi sa kanyang banat. Hinawakan niya ang rehas ng balpurahe. Ipinikit ang mga mata, sinusubukang patatagin ang pagkulo sa kanyang bibig. Natagpuan siya ni Jahang doon ilang minuto magkatapos. Okay kan lang. Hindi siya lumingon. Akala ko, kaya ko. Kaya mo. Hindi. Ako, hindi. Basag ang kanyang boses. Hindi nila ako nakikita. Hindi talaga. Nakikita nila ang isang iskandalo na nakabalot sa isang magandang damit. Tumabi siya sa kanya, hindi umahawak, malapit lang. Kung gayon, hayaan silang mabulunan sa kanilang mga haka. Tumingin siya sa kanya sa wakas. At paano kung hindi ito matapos? Paano kung lumaki si Layla na nakakarinig ng mga bulong tungkol sa kung saan siya nanggaling? Paano kung hindi ko siya maprotektahan mula doon? Nanigas ang panga ni Jahang. Kung gayon, ituturo natin sa kanya na ang legacy ay hindi kung ano ang iyong minana. Ito ay kung ano ang iyong piniling buhay. Sinaliksik ni Maya ang kanyang mukha. Talaga bang naniniwala ka doon? Naniniwala ako sa iyo. Tumingin siyang muli sa malayo, namuo ang mga luha sa gilid ng kanyang mga mata. Paano kung hindi sapat? Pumakbang siya sa harap niya ngayon,
Marahang hinawakan ang kanyang kamay. Kung gayon, mas lalaban tayo. Mas malakas tayong magpapakita. At mamahalin natin siya ng napakatindi na tatahimik ang mundo. Umunot ang kanyang noo, nanginginig ang hininga. Ginagawa mo madali ang tunog, bulong niya. Hindi. Bumaba ang kanyang boses. Ngunit sulit ang lahat. Nagdikit ang kanilang mga noo, tahimik at matatag. Sa likod nila, patuloy ang pagtugtog ng musika, isa pang waltz para sa isa pang silid ng mga taong nagkukunwaring hindi nagkakawatak, watak ang kanilang mga buhay. Ngunit dito, sa balkonahe, sa ilalim ng mga bituin ng Charleston, 2 tao ang nakatayo laban sa agos. Natututo pa ring umawak sa isa't isa. Pinipili pa rin ito. At sa loob ng kumats ni Maya, nakasuksok sa tabi ng kanyang lipstick at isang nakatuping napkin, ay isang crayon drawing mula ng umagang iyon, 3 stick figure. Isa na may piano, isa na may bulaklak sa kanyang buhok, at isang maliit na batang babae sa gitna na hawak ang kanilang 2 kamay. Simpleng nakasulat, ang aking tahanan. Malambot na bumagsak ang ulan sa Charleston, dilaw ang mga pilak na laso ang mga kalye at hinuhugasan ang mga bulaklak ng magnolia sa gilid ng mga bangketa. Ang Whitmore Estate, na karaniwang nagniningning sa liwanag ng hapon, ay nakabalot sa isang malungkot na katahimikan. Ng mga bintana ay malabo dahil sa hamog, at lahat sa loob ay mas mabagal, na para bang kumapal ang hangin sa isang bagay na hindi mapangalanan. Nakatayo si Jahang sa bintana ng palor, tasa sa kamay, hindi ginalaw na kape na lumalamig sa kanyang palen. Hindi na siya tumugtog ng piano sa loob ng 4 na araw. Napansin ni Maya. Wala pa siyang sinasabi, ngunit napapansin niya ang lahat nitong mga nakaraang araw. Ang mas mahahabang paghinto sa kanyang paghihingna, ang paraan ng pag-atubili na kanyang ngiti bago lumitaw, ang katahimikan na akala niya ay suot niyang parang balulti ngunit naging mas parang pasa. Kilaila, warang kamalay, malay sa paraan lamang ng mga 5 tao, gulang, ay nakaupo ng cross, legit sa sala kasama ang kanyang coloring book. Umuuni siya sa sarili, gumagawa ng mga liriko habang nagpapatuloy. Pinanood siya ni Maya mula sa pasilyo, nakabalot ang mga daliri sa gilid ng doorframe na para bang iyon ang nagpapatatag sa kanya. Pumasok si Elma mula sa kusina, pinupunasan ang kanyang mga kamay sa isang tuwalya. Nararamdaman mo rin, sabi ni Elra. Tumango si Maya. Nanuli yun? Nahinang tanong ni Elma. Bulong ni Maya, bumabalik siya sa sarili. Bumama ang boses ni Elma. Minsan, mas malakas na bumabaling ang mga lumang multo kapag sa wakas ay nagsisimula ka ng makaamdam ng saya. Mas nagiging ligtas ang pakiramdam ng katahimikan. Tumingin si Maya sa ibaba. Nangako siyang mananatili sa liwanag. At gusto niya, sabi ni Elma. Ngunit hindi laging nananalo ang pagnanais. Doorbell. Napatigil ang lahat. Tumingin si Jahang. Tumawin si Elma sa sahig, binuksan ang pinto, at natigilan. Isang babae ang nakatayo doon, basa sa ulan. Payat, mapatlang. Masyadong maluwag ang kanyang jacket sa kanyang katawan, at ang kanyang mga mata, ng lalaki, galit na galit, ay naghahanap sa silid sa likod ni Elma. Natalik, sabi ni Elma, ang boses ay nahuli sa pagitan ng patilala at takot. Kuminto ang hinihina ni Maya. Kumakbang siya pasulong, na para bang nagbago ang grabidad. Basa ng boses ni Natalie. Nandito ba siya? Pakiusap, nandito ba si Leila? Tinitigan ni Maya, nanigas ang buong katawan. Tanong, ginagawa mo dito? Kailangan ko siyang makita. Hindi. Matatag na sabi ni Maya, kumahakbang sa pagitan ng pinto at ng foyer. Hindi ka basta na lang dumarating. Iniwan mo siya. Ipinadala mo siya sa isang kotse na may sulat at isang staffil na animal. Hindi ko alam kung ano pa ang gagawin, sabi ni Natalie. Tumutulo ang mga luha sa kanyang mga pisngi. Hindi ako handa. Nawawala ako. Ngunit malinis na ako ngayon. 6 na buwan na ako sa isang programa. 6 na buwan. Tulit ni Maya.
at ni ikang tawag. Sinabihan akong maghihintay. Nag-focus sa pagaling. Patunayan na kaya kong magpakita. At ngayon, sa tingin mo, iyan ang nagbibigay sa iyo ng karapatan dito. Nanginginig ang boses ni Maya. Sa wakas ay natutulog na siya ng mahimbing sa gabi. Tumatawa na siya ulit. Hindi na niya tinatanong kung nasaan ta. Ako ang nalay niya. Tahimik na pumasok si Jahang sa likod ni Maya, na natili sa likod. Nakita siya ni Natalie, namutla ang kanyang mukha. At ano siya? Nang bagong tatay. Hindi, mabilis na sabi ni Maya. Siya ang nanatili. Tinaasa ng baba ni Natani. Hindi mo akong maaaring burahin. Walang sumusubok na burahin ka. Sabi ni Maya. Ngunit hindi sa basta na lang babaling at pabaguhin ang script. Hindi ako nandito paakunin siya, mas nalambot na sabi ni Natalie na yon. Kailangan ko lang siyang makita. Pakiusap. Lumipas ang isang sandali, pagkatapos ay isa pa. Nasa loob siya, mainat na sabi ni Maya. Ngunit hindi niyong nadurog ang mukha ni Natalie. Naiintindihan ko. Tatawagan kita, sabi ni Maya. Kung totoo ito, kung talagang matino ka at matatag, mag-uusap tayo. Ngunit sa kanyang mga tuntunin, hindi sa iyo. Tumango si Natalie. Salamat. Lumingon siya. Dahang lumakad pabalik sa ulan. Nakatayo si Maya sa pintuan matagal nang mawala siya. Lumapit si Jehang. Tahimik. Ginawa mo ang tama. Langinginig ang boses ni Maya. Hindi ko alam kung ano ang ginawa ko. Pinrotektahan mo siya. Sinabi ko rin sa kanyang ina na hindi niya maaaring makita ang kanyang anak. Isinuko niya ang desisyong iyon nang umalis siya, marahin niyang sabi. Lumingon si Maya sa kanya, mamasa, masang mga mata. Natatakot ako. Pakupi. Numingin siya sa kanya. Hindi ka na tumugtog mula noong gala. Isang beses na tumango siya. Hindi ko na alam kung ano pa ang sasabihin. At na yon. Inabot niya ang kanyang kamay. Na yon, naaalala ko kung kanino ko ito sinasabi. Nang gabing iyon, pagkatapos makatulog si Leila na mahigpit na yakap ang kanyang elepante, at nakaupo si Maya na nakakulot sa sopa, bumalik si Jaham sa piano. Hindi siya nagsalita. Ngumugdog lang siya. Isang bagong meloga, isa na hindi nakilala ni Maya. Mas nalambat, mas mabagal. Isang kanta na tunog ng asat, na napagdaanan ng pinanood ni Maya mula sa hagdanan. Tahimik na luha sa kanyang pisngi. Hindi dahil sa takot. Dahil sa pagkaalang. Numating na ang turning point. At sa pagkakataong ito, haharapin nila ito ng magkasama. Nagbago na naman ang mga umaga. Ngayon, nagsisimula sila sa mga kartoons na umaalingaw sa pasilyo, ang amoy ng cinnamon toast, at ang hindi magkatugmang medyat ni Leila na kumakalabog sa hardwood habang tumatako siya sa pagitan ng mga silid. Hinahabon ang isang laso na iginigiit niyang isang saranggoa. Ang bahay, na dating isang mausoleum ng mamol at pera, ay naging ikang bagay na mas mainit, isang bagay na nababasag at buhay. Ngunit ang katahimikan na bumabalik pagkatapos niyang umalis para sa preschool bawat araw ay iba na rin. Hindi mabigat. Hindi malungkot. Naghihintay lang. Nakatayo si Maya sa kusina, hinahalo ang oatmeal na hindi niya balak kainin, nakatitig sa bintana na para bang mayroon itong sasabihin sa kanya. Sumanda si Jehang sa pintuan, nakatupi ang mangga. Pinapanood siya ng tahimik. Bumawag na ba siya? Nahina niyang tanong. Hindi pa. Gusto mo bang tumawag siya? Umiling si Maya. Oo. Hindi. Hindi ko alam. Seryoso ako sa sinabi ko, kailangang ayusin ni Natalie ito sa pagkakataong ito. Para sa kapakanan ni Leila, hindi sa kanya. Tumalapit siya. Papayagan mo siyang bumalik. Tumingin si Mayet sa kanyang mga kamay. Ngung talagang malinis siya, talagang handa,
Kung gayon oo. Siya pa rin ang nanay niya. At ikaw ang nanatili. Lumingon siya sa kanya, isang kislap ng aalala sa kanyang boses. Ganyan mo ba ako nakikita? Ang backup. Hindi, sabi niya. Isinara ang distansya sa pagitan nila. Nakikita-kita bilang dahilan kung bakit humihin na muli ang bahay na ito. Gusto niyang maniwala. Ginawa niya. Ngunit mayroong isang bagay na naninikip sa kanyang dibdib nitong mga nakaraang araw, isang bagay na hindi pa niya napapangalanan, at hindi siya sigurado kung ito ay takot o intuition. Hinahapunan, habang natutulog si Layla sa sopa, nakakulot sa isang phrase na kumot ng hugis sirena. Sinuri ni Maya ang isang kahon ng mga lumang papeles na ipinadala ni Natalie ilang buwan na ang nakalilipas at nakalimutan. Mga medical record, mga form sa paaralan, ilang mga drawing na ginawa ni Layla noong 3 taong gulang siya, mga puso na may baluktot na ngiti, mga aaw sa sulok ng papel. At pagkatapos, nakita niya ito. Ang pangalan ng isang lalaki. Parkasley. Natigilan siya. Ang form ay isang preschool enrollment sheet mula sa isang daycare sa Atlanta. Sa ilalim ng ama o legal na tagapag-alaga, ang pangalan ay nakasulat sa sulat, kamay ni Natalie, ngunit malinaw. Parkasley. Patagal itong tinitigan ni Maya, kumakabog ang puso. Hindi niya kilala kung sino si Parkasley. Ngunit maaaring alam niyang umiiral si Layla. Kinabukasan, napansin ni Jaham ang pagbabago sa kanya bago pa siya magsalita. Nang kanyang katahimikan sa almusal, ang paraan ng double check niya sa backpack ni Layla, ang paraan ng paghawak niya sa kanyang kape na parang isang sikreto. Inabot niya ang mesa. Sabihin mo sa akin. Tad. Alinlangan siya, pagkatapos ay inabot sa kanya ang phone. Pinasa ito ni Jane, dumidilim ng mga mata. Nakausap mo na ba siya? Tanong niya. Hindi. Hindi pa. Kailangan ko munang isipan. Ngunit kung ang lalaking ito ang kanyang ama, meron tayong legal na problema. Hindi kumurap si Jahan. Kung gayon, lulutasin natin ito. Natin na siya ngayon, Grahang. Emosyonan. Araw. Ngunit legal nanginginig ang boses ni Maya, isang maling sulat. Isang taong may maling ideya, at lahat ay magbabago. Dahan siyang tumayo. Kung gayon, kakausapin natin ang abogado. Ngunit kung malaman niya at gusto niya ng kustodya hindi niya siya kukunin. Hindi mo alam iyon. Lumalapit siya. Ngunit alam ko ito. Ano man ang dumating, haharapin natin ito. Gumango si Maya, mabis na kumukurap. Nangangako nga. Hindi ako madaling mangako, Maya. Ngunit ipinapangako ko ito. Isang linggo ang lumipas. Pagkatapos, isang Biyernes ng umaga, isang surat ang dumating. Walang matang sobre. Walang letter address. Sa loob, isang pahina. Kaya, alam ko na. Sinabi sa akin ni Natalie ang lahat. Gusto ko siyang makilala. Hindi ako nandito para makipag-away. Ngunit kailangan kong malaman siya. Pakiusap. Mag-usap tayo. Markas nakatayo si Jaham sa kusina. Binabasa ito sa ibabaw ng kanyang balikak. Nanigas ang kanyang panga. Ito na ang simula, mahina niyang sabi. Nang ano? Nabalyo na alam nating maaaring dumating. Dahan siyang humina. Kung gayon, harapin natin siya. 2 araw pagkatapos, nakaupo sila sa likod na buot ng isang tahimik na kay sa gilid ng downtown. Ang uri ng lugar kung saan hindi magkatugma ang mga upuan at ang kape ay nasa mga basag na tansa. Magkadikit ang mga kamay ni Maya sa kanyang kandangan. Nakaupo si Jaham sa tabi niya, kalmado, ngunit alerto. Gumasok si Marcus Lane sa kay na walang payong, kumakapit ang ulan sa kanyang jacket. Magbata siya kaysa sa inaasahan ni Maya, marahil ay nasa huling 30. Tayo mangging buhok, pagod na mga mata,
isang kabaitan sa kanyang postura na hindi tumutugma sa tensyon sa kanyang ekspresyon. Nakita niya sila at dahang lumakad. Nalamas sa pagpupulong sa akin, sabi niya, pantay ang boses. Tumango si Maya. Ikaw si Marka. Ako, ngang. At pinalalaki mo ang aking anak na babae. Irat lumunok si Maya. Inusubukan namin. Hindi ko alam na umiira siya hanggang noong nakaraang buwan, sabi niya. Tinawagan ako ni Natalie. Sinabi niyang sinira niya ang lahat. Sinabi niyang baka hindi mo siya mapatawan. Tama siya, sabi ni Maya. Ngunit hindi ito tungkol sa kanya. Tungkol ito kay Leyland. Tumango si Marcus. Hindi ko gustong kunin siya. Gusto ko lang siyang makilala. Maning bahagi ng kanyang buhay, kung iyon ay isang bagay na hahayaan ninyo. Natahimik. Ninasag ito ng boses ni Jiahang. Ano ang ginagawa mo, Marcus? Nagtuturo ako ng agham sa middle school. Nakatira ako sa Asherin. Matataga ba? Nirechong tumingin si Marcus kay Maya. Hindi ako perpekto. Ngunit matatag ako. At gusto kong gawin ang tama. Aralan siya ni Maya. Hindi siya isang banta, hindi pa. Ngunit siya ay isang pagbabago. At ang mga pagbabago ay hindi sa ilanman dumating ng tahimik. Iisipan namin. Sabi niya. Tumango si Marcus. Iyon lang ang maaari kong hilingin. Pagkatapos niyang umalis, nakaupo si Maya sa mesa matagal nang lumamig ang kape. Hindi nagsalita si Jaham hanggang sa wakas ay nagsalita siya. Nagbabago na naman ang lahat. Lagi naman, marahan niyang sabi. Ngunit sa pagkakataong ito, natatakot akong mawala siya sa atin. Hinabot niya ang kanyang kamay. Kung gayon, mas hihigpitan natin ang hawak. Sa labas, ang ulan ay lumambot at naging ambon. At sa loob, 2 tao ang nakaupo sa gilid ng isang kabanata na hindi nila sinakagang isulat, pinipili pa ring buksan ang pahina ng magkasama. Isang malambot na hangin ang umihip sa hardin habang ang huling bahagi ng tagsibol ay nanahan sa Charleston na parang isang ibinulong na pangako. Ang Whitforest ay hindi pa naging ganito mabuhay. Mga hydrangeas na sumasabong na asul sa landas na bato, mga windchime na nakakakuha ng mga piraso ng kanta, ang maliliit na sneaker ni Layla na maayos na nakahanay sa pinto. Sa loob, gayunpaman, ang tensyon ay nakalutang na parang halumigmig bago ang isang bagyo. Nakatayo si Maya sa lababo sa kusina, hinuhugasan ang mga strawberry. Hindi niya talaga pinapanood ang kanyang ginagawa, nakatitig lang sa bintana, malayo ang tingin ng mga mata, bahagyang nakabukas ang mga labi na parabang naghihintay ng isang tunog na hindi pa dumating. Tahimik na pumasok si Jaham, inilalagay ang kanyang mga susi sa counter. Hindi ka natulog. Hindi siya lumingon. Hindi rin ikaw. Dahan siyang lumapit, humihinto sa likod lamang niya. Narinig ko mula sa abogadong mayong umaga. Nakuha nito ang kanyang pansin. Lumingon siya. Ano ang sinabi nila? Sa tingin nila, ang kahilingan ni Marcus para sa pagbisita ay hindi mapipigilan kung sasang, ayon tayo sa isang structured na plano. Kailangang sa una, sa Charleston. At kung hindi tayo sasang, ayon alinlangan si Drini. Kung gayon, maaari siyang mag-file para sa shared custody. Sumandal si Maya sa lababo, pinupunasan ang kanyang mga kamay ng mabagal, sinasadyang mga galang. Sinabi niyang ayaw niyang kunin siya. Naniniwala ako sa kanya, sabi ni Drain. Ngunit nagbabago ang mga intensyon. Nagbabago ang mga tao. Nagsilimula pa lang siyang makaramdam ng ligtas, bulong ni Maya. Kumakanta siya sa umaga. Gumagawa siya ng mga kuwento sa gabi. Ano ang mangyayari kapag sinabi natin sa kanya na mayroon pang isang tao doon na maaaring maging bahagi ng kanyang kuwento? Sasabihin natin sa kanya ang totoo. Nainat. Tumingin siya sa kanya, basag ang boses. Ayaw kong mawala siya. Hindi mo siya mawawala. Hindi mo alam iyon. Lumalapit siya, marahang ipinatong ang kanyang noo sa kanya.
Kung gayon, gagawin natin ang lagi nating ginagawa. Sabi niya. Pangungunahan natin ng pag-ibig. Poprotektahan natin siya sa abot ng ating makakaya. At magtitiwala tayo na ang binuo natin ay sapat na malakas para makayanan. Isang katok sa pinto ang bumasag sa sandali. Numating si Layla na naglalakad sa pasilyo, nakapajama, niyakap ang kanyang elepante. Ako na ang magbubukas. Anunsyo niya bago pa sila makapigil. Sumunod si Maya, ang puso ay nasa kanyang lalamunan. Ngunit hindi si Marcus. Sinatay. Nayat. Kinakabahan. Isang tasa ng kape na gawa sa papel ang nanginginig ng bahagya sa kanyang kamay. Nakatayo si Maya sa pintuan, hinaharangan ang pasukan ng kanyang katawan. Natalie, anong ginagawa mo dito? Pumunta ako para humingi ng tawad, mabilit niyang sabi. Narinig ko mula kay Marcus. Sinabi niyang nakipagkita siya sa inyo. Na mabait kayo. Na nakinig kayo. Nanatiling nakabantay ang ekspresyon ni Maya. Hindi ako pumunta para magdulot ng gulo, dagdag ni Natalie. Alam kong wala akong karapatang humingi ng anuman. Ngunit gusto kong sumulat sa kanya. Siguro kahit makita siya balang araw, kung papayagan ninyo ako. Sumilit si Layla sa likod ng mga binti ni Maya. Sino yor? Numingon si Maya. Lumuhod. Sweetheart, bakit hindi mo tapusin ang iyong drawing para kay Elma? Pupunta ako diyan. Tumango si Layla at nawala sa pasilyo. Lumabas si Maya, isinara ang pinto sa likod niya. Hindi ka basta. Basta na lang dumarating, mahina niyang sabi. Alam ko. Hindi ka maaaring bumalik tuwing natatakot ka. Hindi ako humihingi ng isang lugar sa kanyang buhay na yon. Humihingi ako ng pagkakataong patunayan ito. Hinlos ni Maya ang kanyang mga baso. Hindi ito tungkol sa pagkuha ng aking kapatawaan. Namuo ang luha sa mga mata ni Natalie. Hindi ako nandito para patawarin mo ako. Nandito ako dahil sa wakas ay naniniwala akong maaaring maging iba ako sa dati. Naninisip ang lalamunan ni Maya. Iisipan ko, sabi niya. Ngunit lahat ay dadaan sa akin. Lahat. Tumango si Natalie. Patas iyon. Habang tatalikod na si Maya, tinawag siya ni Natalie. Kamukha mo siya, alam mo. Ang paraan ng kanyang pagngiti kapag hindi siya nanonood. Kuminto si Maya, pagkatapos ay bumalik sa loob. Kinahaponan, habang natutulog si Layla sa ilalim ng isang kumot ng sikat ng araw sa reading nook, natagpuan ni James si Maya sa muspron, tahimik na nakaupo sa upuan ng piano na nakatupi ang mga kamay sa kanyang kandangan. Patuloy kong iniisip, sabi niya, kung gaano kabilis magbago ang lahat. Isang sobre, isang katok sa pinto, isang nakalimutang pangalan sa isang form. Pumupo si Jahang sa tabi niya. Hindi ka iisa dito. Alam ko, bulong niya. Ngunit minsan, pakiramdam ko pa rin ay nakatayo ako sa isang entablado, naghihintay na may umila sa kurtina. Tumingin siya sa kanya, tahimik na matagal. Nagkatapos, kinuha niya sa kanyang bulsa ang isang maliit na kahon na gawa sa velvet. Kuminto ang hinihinga ni Maya. Grahang hindi pa niya ito binuksan, hinawakan lang ito sa pagitan nila. Hindi kita bibigyan ng isang inrandeng kilos. Nayoko ng mga kamera o mga talumpati. Gusto ko lang ng isang buhay kasama ka. Isa na magulo ang at hindi sigurado, at puno ng musika na hindi pa natin naisusurat. Namuo ang mga luha sa kanyang mga mata. Binuksan niya ang kahon. Isang simpleng sisig. Walang mga diamante. Isang brochet guban lang na may nakaukit na pinakamaliit na music shaft sa loob. Hindi ko kailangan ng mga pangako ng walang hanggan, sabi niya. Isang o lang sa isa pang araw. At pagkatapos, sa susunod. At sa susunod. Inabot niya, hinaplos ng kanyang mga daliri ang sinhin, nanininig ang boses. Po. Ikinuot niya ito sa kanyang kamay, na para bang lagi itong naroon.
At sa isang lugar sa pasilyo, nagising si Layla at tinawag ang kanyang elepante. Tumayo si Maya at Graham, magkahawak pa rin ang mga daliri, at pinuntahan siya. Ang kanilang kuwento ay hindi perpekto. Ngunit sa kanila ito. At matatag itong nananatili. Ang katok sa pinto ang nagpabago sa hangin. Hindi ang tunog mismo, kundi ang paghinto na nilikha nito. Ang paan ng paglingon ni Maya dito at hindi gumalaw. Nanigas ang kanyang katawan bago pa man uminto ang kanyang hininga. Ang paraan ng pagbaba ni Jehang sa kanyang kapin nang hindi umiinom. Ang paraan ng pagdilim ng liwanag ng umaga, na para bang nagranda ang bahay para sa isang bagay na ayaw nitong pangalanan. Binuksan ito ni Anma sa pagkakataong ito. Wala siyang sinabi. Lumingon lang at tumahog. Nandito na ang mga abogado, mahina niyang sabi. Kasama si Marcus. Daang tumayo si Maya. Narmado ang kanyang mga kamay. Ngunit ang tibok ng kanyang puso ay parang may hinahabol na hindi niya maabutan. Lumipat si Jehang sa tabi niya. Tanda na tayo. Tumango siya. Ngunit hindi nagsalita. Pumatok sila sa harap na silid, kung saan nakatayo si Marcus Lin na lapit sa Saret Lace, mukhang masyadong matangkad at masyadong maliit para kay espasyo. May hawak siyang isang folder sa kanyang mga kamay, mahigpit na nakakapit ang mga daliri sa mga gilid. Salamat sa pagpupulong muli sa akin, sabi niya. Tumango si Maya. Ginabi mong gusto mo makipag-usap. Tumakbang pasulong ang abogado, isang babaeng nasa katanghaliang gulang na may suot na kulay. Kabungsot. Narito kami para magmungkahi ng isang formal na kasunduan. Isang iskaktura ng pagbisita. Walang legal na labanan, walang biglaang pagkail. Gusto ni Marcus na gawin ito sa tamang paraan. Tumingin si Maya kay Gahang, na bahagyang tumango sa kanya. Lumingon siyang muli. Ano ang hitsura nito? Binuksan ng abogado ang folder. Iminumukahi namin ang pinangangasiwaang mga pagbisita, 2 beses sa isang buwan sa Charleston, kasama ang iyong presensya. Sa paglipas ng panahon, kung magkaroon ng tiwala, maaaring may puwang para sa hindi pinangangasiwaang interaksyon. Ngunit lahat ng desisyon ay mananatiling magkasamang sa inyo at kay Mr. Whitmore. Naingat na nakinig si Meyer. At kung tatanggihan namin? Nahina niyang tanong. Nagsilita si Marcus noon. Mapipilitan akong dumaan sa mga korte. Ayaw ko niyan. Ayaw kong ilagay siya doon, kung kayo. Tinitigan siya ni Maya. Naniniwala akong sinadya mo iyan, sabi niya. Ngunit alam ko rin kung paano gumagana ang mga korte. At kung paano binabago ng isang ugnayan ng dugo ang mga bagay. Tumingin siya sa ibaba. Nagbabasa ako ng mga libro. Pangagabay sa pagiging magulang. Hindi ko pa ito nagawa dati. At hindi ko sinusubukang agawin. Ngunit anak ko siya. Akin din siya, sabi ni Maya. Nanginginig ang boses. Sa bawat paraan na mahalaga. Umakbang pasulong si Jahang, hindi sumasabat, pinatatag lamang siya. Ako ang nagpatulog sa kanya nang umiyak siya pa sa isang taong hindi niya naaalala, patuloy ni Maya. Ako ang nagtali ng kanyang buhok nang magmakaawa siyang maging katulad ng mga babae sa paaralan. Tumubo ako sa labas ng kanyang pinto sa loob ng 3 gabi ng sunod ng akala niyang mahahanap siya ng mga bangungot sa mga bagong lugar. Alam ko, mahinang sabi ni Marcus. Alam mo ba? Basag na tanong ni Maya. Dahil ang alam ko lang ay sa wakas ay ligtas na siya. Sa wakas ay gumagaling na. At sa tuwing may kakatok sa pintong iyon mula sa kanyang nakaraan, kailangan kong magpasya kung ang pagprotekta sa kanya ay nangangahulog ang pagpapanatili sa kanyang kasaysayan o pagsulat muli nito. Natahimik ang silid. Tumango si Marka. Kung gayon, sabihin mo sa akin kung ano ang hitsura nito. Sabihin mo sa akin kung paano ko makukuha ang aking lugar nang hindi sinisira ang kanya. Alinlangan ng abogado, pagkatapos ay marahang isinara ang folder. Sumunod na nagsalita si Jahang, matatag ngunit kalmado ang boses.
Nakita mo siyang. Ngunit ito ay sa aming mga tuntunin. Walang hindi inihayag na pagbisita, walang biglaang pagbabago. Magpapakita ka kapag sinabi mo. Tuparin mo ang iyong salita. Igalang mo ang bawang hangganan. Rumango si Marcus. Siyempre. At kung sasabihin niyang hindi, dagdag ni Drain, sa anumang bagay, makikilig ka. Pakikinig ako. Lumambot ang boses ni Maya, binabasag ang katahimikan. Gusto niya ng mga elepante at choco-nene-cheat sa kanyang mga pangke. Kumakanta siya sa kotse at sumuuni kapag concentrate siya. Mahagyang ngumiti si Marcus. Nati iyon, ginagawa ni Natalie. Pagtatanong siya tungkol sa iyo, sabi ni Maya. Hindi ngayon, marahil hindi sa loob ng ilang linggo. Ngunit sa pagginawa niya, sasabihin namin sa kanya ang totoo. Malumanay. Na ikaw ay isang taong bumalik, hindi isang taong abandona sa kanya. Isang taong subo. Mabilis na kumurap si Marcus. Iyon lang ang hinihiling ko. Inirmahan nila ang kasunduan sa mesa sa kusina. Pangasimpleng inisyal, mga liga na linya. Ngunit pakiramdam ni Maya ay para siyang ukit ang iyang bagong silin sa kanyang dibdib para lamang magkasya ang bigat nito. Nang gabing iyon, pagkatapos makatulog si Layla na mahigpit na yakap ang kanyang elepante, nakatayo si Maya at Graham sa hardin sa ilalim ng mga string light na ikinabit nila ilang linggo na ang nakalilipas, orihinal para sa welcome dinner ni Layla, na yon ay kumikislap na parang mga bituin laban sa mga tanga. Hindi ko akalain na kaya kong gawin yon, sabi niya, nakakross sa mga braso laban sa hangin. Ngunit ginawa mo. Galit ako. Bulong niya. Hindi lang kay Natalie. Sa mundo. Sa lahat ng patuloy na humihiling sa akin na magpatawad nang hindi man lang ako binigyan ng parehong biyaya. Tumayo siya sa likod niya, niyakap ang kanyang baywang. Nibigay mo pa rin. Sumandar siya sa kanya, ipinikit ang mga mata. Sa tingin mo ba, ginagawa natin ang tama? Sa tingin ko, hindi madali ang paggawa ng tama. Kung madali, lahat ay gagawin ito. Nakatayo sila roon sandali, nakabalot sa ugong ng gabi at sa tahimik na ritmo ng hininas sa pagitan nila. Sa loob, sa refrigerator, ang pinakabagong drawing ni Lila ay idinikit ng walang anunsyo. Natlong figure na naman ito, ngunit sa pagkakataong ito, mayroong isang mas maliit, sa gilid, na may isang arrow at isang pangalan sa mga block letter, Marta siguro. At sa tabi nito, isang maliit na puso na iginuhit sa karayola. Mahina, ngunit matatag. Ang sikat ng araw ay bumuhos sa mga bintana ng Whitmore Estate na parang isang basbas. Nakatayo si Maya na nakayapak sa gitna ng parlor. Ang laylayan ng kanyang damit ay umahaplos sa sahig. Isang malambot na ivory satin na may puntas na hindi masyadong nagsisikap. Matatag ang kanyang mga kamay, bagamat ang kanyang puso ay kumakabog sa tahimik, walang bigat na uri ng kagalakan, ang uri na hindi bumabagsak, kundi mayakap sa iyo na parang musika na nakalimutan mong alam mo. Sa labas, namumulaklak ang hardin ng mga ligaw na bulaklak. Ideyan ni Layla. Walang mga rosas, iginiit niya. Ng mga rosas ay para sa mga magagarang tao. Ang mga ligaw na bulaklak ay para sa mga totoong tao. Ngumiti si Maya at tumango. Alam na kung may sinumang nakakaunawa kung ano ang ibig sabihin ng mamulaklak kung saan hindi ka inaasahan. Ito ay ang maliit na batang babae na ngayon ay umiikot sa isang mapusyaw na dilaw na damit sa gilid ng pasilyo. Hawak ang kanyang minamahal na elepante sa isang kamay at isang basket ng mga talulot sa kabilang kamay. Nakaupo si Anma sa harap na hilera sa ilalim ng arko ng mga laim-oak. May mga luha sa kanyang mga mata at isang ngisi sa kanyang mga labi, bumubulong sa ilalim ng kanyang hinina, matagal na nilang dapat ginawa. Nang mga upuan ay simple, kuti, puno lamang ng mga taong mahalaga. Walang mga reporter, walang mga imbitasyon na may gintong foil. Pangataong nanatili lang. Pangataong nagpakita. Isang koro ng mga pangalawang pagkakataon. Nagsimula ang musika,
isang malambot na pianotsod. Nangakamay ni Jahang, syempre. Walang enranding posisyon, melodya at katahimikan laraw. At si Maya, lumalabas mula sa likod na beranda, may hawak na isang maliit na bouquet na inayos mismo ni Layla. Habang pumapasok siya sa hardin, nagkatitigan sila ni Jahan. Hindi siyang ngumiti, hindi agad. Tiningnan lang niya siya na para bang isinasaulo niya ang sandali, kung sakaling subukang kunin ito ng mundo. Naabot niya siya, at kinuha niya ang kanyang kamay ng walang pag-aalinlangan. Ang kanilang mga daliri ay magkakaugnay, na pahabang ginawa na nila ito sa ibang buhay. Siguro ha. Nakatayo si Reverend Riley sa harap nila, matanda at malumanay, Biblia sa isang kamay, isang tula sa kabilang kamay. Hindi siya humingi ng mga deklarasyon na umaalingaw sa mga katedral. Humingi siya lang katapatan. Na ano ang ipinapangako mo? Sabi niya. Una si Maya na nagsalita. Ipinapangako kong sabihin ang totoo, kahit na hindi ito maginhawa. Nahalin ng katahimikan, tulad ng kanta. Protektahan ang ating binuo, kahit na kumatok ang nakaraan. At ipinapangako kong patuloy na piliin tayo, araw-araw. Tumaho si Jaham, mababa ngulit tiyak ang boses. Ipinapangako kong salubungin ka sa mahihirap na lugar, hindi lang sa madali. Hindi kailanman mawawala, kahit na gusto kong tumakbo. Hawakan ang pamilyang ito ng parenong mga kamay. At hindi kailanman hihinto sa pakikinig. Hindi sila nagpalitan ng mga singsing ng may karangyaan, tahimik na biyaya lamang. Tahan, daang inilagay ni Jaham ang kanya sa kanyang daliri, ang Gorshed Gold pa rin na may music staff sa loob. At inilagay ni Maya ang kanya ng kasing-inat. Naaahin ninyong selyuhan ito, ngumiti si Riley. Nagalikan sila. Nang uri ng halik na hindi sumusubok na magpatunay lang anuman, na nagsasabi lamang, nagawa natin. Malambot ang palakpakan. Pinakamalakas na sumigaw si Layla. Alam ko na. Alam ko na. Sigaw niya. Lumilipad ang kanyang mga talulot sa hangin. Ilang oras pagkatapos, habang lumalambot ang dapit, hapon sa dilid ng kalangitan, nabawasan ang mga bisita, nilinis ang mga mesa, natunaw ang mga kandila, at ang hardin ay umaling noomaw sa huling mga nota ng uyay ni Elmang malapit sa kusina. Sa loob, nakatayo si Maya sa piano, medyo gusot na ang kanyang damit, nakayapak muli, isang baso ng lemonan sa kamay. Tinindot niya ang isang teklado. Pagkatapos ay isa pa. Hindi ko pa rin alam kung paano tumugtog. Tawag niya. Kijahang, nakayapak na rin, ay lumitaw mula sa pasilyo na nakasakay si Layla sa kanyang likod na parang reyna. Hindi mahalaga, sabi niya. Binigyan mo na ng musika ang silid na ito. Bumaba, si Layla at tumakbo patungo kay Maya, niyakap ang kanyang baywang. Pinakamagandang araw kailanman. Yuhuko si Maya at hinalikan ang kanyang noo. Oo, talaga. Kinuha ni Layla sa kanyang bulsan. May ginawa ako para sa iyo. Inabot niya kay Maya ang isang nakatuping pusong papel. Sa loob ay isang stake figure na droll. Apat na figure na naman, sa pagkakataong ito ay magkahawak, kamay sa isang bilog. Isa ay may ulit note sa ibabaw ng kanyang ulo, isa ay may magulong buo. Isa ay may hawak na elepante, at ang ikaapat ay nakatayo na nakabukas ang mga baso, may label na simplen, tahanan. Naninikip ang lalamunan ni Maya. Idinikit niya ang puso sa kanyang dibdib. Salamat, baby. Ngumiti si Layla, pagkatapos ay tumingin kay Jahang. Pwede ba akong magpuyat? Isang gabi, sabi niya. Ngunit kung kakanta ka lang kasama namin. Umupo silang lahat sa paligid ng piano, si Layla sa upuan sa bagitan nila, ang braso ni Maya sa kanyang mga balikat, ang mga kamay ni Jahang ay dahang gumagalaw sa ibabaw ng mga tetrado. At magkasama silang kumanta. Walang spotlight, walang entablado. Isang pamilya lamang na pinipili ang ila't isa, paulit-ulit, at paulit-ulit. Kung nagustuhan mo ang video na ito, comment ng on para ipaalam sa akin. Kung hindi,
Comment ng Tiwo. Mahalaga sa akin ang iyong opinyon, anuman ito.